Armani! Malakas na sigaw ang nagpainis kay Armani habang nanonood ng horror movie sa silid niya. Kilala niya ang boses na yon. Walang iba, kundi ang pinsan niyang si Catherine. Hindi nga siya nagkamali dahil agad itong bumungad sa pintuan ng silid niya. Ano na naman ang kailangan mo, Catherine? Tanong niya na ayaw pa istorbo sa pinapanood. Pero ang makulit niyang pinsan ay kinuha ang remote at pinatay ang TV. Bakit mo pinatay? Lalabas na yung multo eh. Ibalik mo ang remote sa akin. Naiinis niyang sabi sa pinsan. Nagsisituloy siya kung bakit ibinigay niya rito ang password ng bahay niya. Kailangan na naman niyang palitan yon para matahimik sa kakulitan nito. Hindi mo ito makukuha sa akin hanggat hindi ka lumalabas ng silid mo, Armani. Tumakbo palabas ng silid si Catherine nang kukunin niya ang remote rito. Hinabol naman niya ito hanggang makarating sila sa salas. Pero napahinto siya nang makita kung sino ang nakaupo sa sofa. Catherine, sinabihan na kita, di ba? Bakit ayaw mong maniwala? Sabi niya patukoy sa lalaking tahimik na nakaupo sa sofa. Oo, sinabi mo sa akin na lumayo ako kay Chase dahil masama ang kutob mo sa kanya at baka mapahamak ako kapag kasama siya. Tumawa si Catherine pagkatapos nitong ilahad ng paalala niya tungkol sa lalaki. Armani, mapagkakatiwalaan si Chase. Ako ang pumili sa kanya para maging personal assistant ko at driver na rin. 2 linggo na siya sa trabaho at okay pa naman ako hanggang ngayon. Mabait siya, di ba, nerdy? Ayusin mo nga yung makapal mong salamin. Baka hindi ka makakita ng maayos. Baling nito sa personal assistant. Naghihinalang tingin ang ipinukol ni Armani sa nerd na assistant ni Catherine. Nakayuko ito at bahagyang hinawakan ng salamin para ayusin. Siyempre magpapakabait pa siya ngayon para makuha ang tiwala mo. Hindi pa yan kikilos dahil bago pa lang siya sa trabaho. Mag-isip ka nga. Umiling si Catherine. Ibinigay nito ang remote kay Chase bago lumapit sa kanya. Kinawit nito ang kamay sa braso niya. Hay nako, Armani, kung ano-anong iniisip mo tungkol kay Nerdy. Samahan mo na lang ako sa bar mamaya, uminom tayo. Inalis ni Armani ang kamay ng pinsan sa braso niya. Ayoko. Nung huling beses kitang sinamahan, napaaway ako dahil sa kalasingan mo. Magbago ka na nga. Kay babae mong tao, lasinggera ka. Alalahanin mo, Catherine. Ikaw ang heiress ng pamilya Bacalzo. Kapag napahamak ka, malaking gulo yun. Alam ko naman yun, pero wala pa ako sa tamang edad para ipakilala bilang heiress. Kaya ligtas pa ako sa mga kalaban ng pamilya natin. Pwede pa ako lumabas ng malaya at sinasamantala ko lang ang kalayaan ko ngayon. Kaya samahan mo na ako, Armani, para may lady bodyguard ako. Lady bodyguard? Ako? Oo, nang sa ganon, panatag ako at palaging protected. Kasi kasama ko ang pinsan kong palaban at hindi umaatras sa anumang laban. Ano, game ka? Ayoko, baka maaga ako mamatay dahil walking disaster ka. Palagi ka nalang nasasangkot sa gulo kapag lumalabas ng mansyon niyo. Iba na lang ang kunin mong bodyguard. Marami ka namang pagpipilian na ahensya rito sa Pilipinas. O kaya naman humiling ka sa daddy mo para may magbabantay sa'yo kapag lumalabas ka ng bahay. Para hindi akong ginugulo mo. Hindi ako pwedeng kumuha ng mga bodyguard, Armani. Kasambahay ang disguise ko kapag lumalabas ng mansyon. Baka mabisto ako kapag may mga bodyguard sa hulihan ko. Saan ka naman nakakita ng kasambahay na may assistant at palaging pumupunta sa bar, ha? Bakit? Hindi ba pwedeng mag-bar ang mga kasambahay? Deserve yun nilang makapagsaya sa nakakapagod nilang trabaho, no? Hindi rin naman mukhang assistant si Chase. Mukha lang siyang nerd pero papasa na siya bilang jowa ko. I'm 24 and he's 30. 6 years gap is not that bad. Parang nga lang kaming nagde-date sa bar eh. Pumayag ka na kasi maging lady bodyguard ko, Armani. Bumutong hininga si Armani at mataman niyang pinagmasdan ng pinsan. Magtapat ka nga, Catherine. Grounded ka ba sa daddy mo at ako ang ginagawa mong dahilan para payagan kanyang lumabas? Umiwas na tingin si Catherine at naging malikot ang mga mata nito. Kilos pa lang nito, alam na ni Armani na tama ang hinala niya. Umuwi ka na lang, hindi kita sasamahan ngayon. Babayaran kita kahit magkano. Basta pumayag ka lang maging lady bodyguard ko. Hindi ko kailangan ng pera, Catherine. May inheritance ako mula sa mga magulang ko at may ipon din ako sa bangko bago umalis sa trabaho ko dati. Manonood na lang ako ng horror movie kaysa samahan ka. Umalis ka na nga. Taboy niya sa pinsan bago naglakad palapit kay Chase para kunin ang remote sa binata. Tumingin si Chase sa kanya nang hawakan niya ang remote sa kamay nito.
Kapag hindi ko pumayag, magtatanan ako kasama si Chase. Magre-rebelde ako at ikaw ang ituturo kung dahilan ng pagre-rebelde ko. Humigpit ang hawak ni Armani sa remote nang hindi yun binitiwan ni Chase. Hindi siya natatakot sa pagbabanta ni Catherine. Pasaway lang ito at matigas ang ulo, pero hindi nito kayang biguin ang mga magulang. Hindi lang siya kampante na kasama nito si Chase, lalo pat nakikita niya ngayon ang smirk sa mga labi ng binata. Blanko rin ang mga mata nito habang sinasalubong ang mga tingin niya. Sino ka? Bulong niya na sila lamang dalawa ang nakakarinig, pero wala siyang narinig na sagot mula kay Chase. Armani, pumayag ka na, please. Pukaw ni Catherine sa atensyon ni Armani. Next year 25 na ako at huling taon na ngayon ng pagiging malaya ko. Wala ka namang ginagawa rito sa bahay mo kundi manood ng horror movie. Kaya pagbigyan mo na ako, sa'yo lang nagtitiwala si Daddy eh. Hinila ni Armani ang remote sa kamay ni Chase. Nakuha niya yon at bumaling sa makulit na pinsan. Ay, sige, pumapayag na ako maging lady bodyguard mo. Pero sa isang kondisyon. Nagliwanag ang mukha ni Catherine at excited itong nagsalita. Anong kondisyon? Susunod ka sa mga sasabihin ko. Sure, ikaw ang masusunod lady bodyguard. Masaya nitong sang-ayon. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Hintayin mo ako rito. Muling umakyat patungo sa silid si Armani, pero huminto siya nang makarating sa dulo ng hagdan. Tumingin siya sa direksyon ni Chase. Unang kita pa lang niya sa lalaki ay naghihinala na siya sa kilos nito. Hindi na uso ngayon ang paraan nito ng pananamit at style ng buhok. Halos masakal na ito sa pagkakabutones ng polo na nakaipit sa jumper pants nito. Nahahawi sa gitna ang may kahabaan nitong buhok na halos umabot sa magkabilang pisngi. Naninigas yun sa kung anumang uri ng gel na ginamit ng lalaki. Makapal din ang salamin sa mga mata ni Chase na mas lalong nagpataas sa hinala niya. Madalas gamitin ng mga nagpapanggap ang salamin para hindi makita ang pasimple nitong pagmamasid sa paligid. Tila naramdaman naman ni Chase na nakatingin siya, kaya inangat nito ang tingin sa kanya. Nakasalubong na naman niya ang blanko nitong mga tingin at muli niyang nakita ang smirk sa mga labi nito. Biglang sumibol ang excitement sa pagkatao ni Armani. Na-challenge siya sa katauhan ni Chase, kaya binigyan niya rin ito ng makahulugang ngiti. Nakita niya ang pagkawala ng smirk nito bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Let's reveal your true colors and intention, Mr. Nerd. Sabi niya sa sarili. Hindi lumipas ang isang oras ay lula na sila ng sasakyan at si Chase ang nagmamaneho. Isang pampublikong bar ang pinuntahan nila para uminom. Kagustuhan niya ni Catherine dahil kasambahay ang ganap nito at hindi raw sapat ang sweldo ng isang kasambahay para pumasok sa mamahaling bar. Okay, let's dance people! Sigaw ni Catherine na medyo lasing na. Tumayo ito at pumunta sa gitna ng dance floor. DJ, give me a wild music please. Kaagad nagbago ang tugtog ng palitan niya ng DJ. Mas naging maingay sa bar nang magsimulang sumayaw ang ibang customer. Napailing na lamang si Armani habang pinapanood na sumayaw ang lasinggerang pinsan. Sinasamantala talaga nito ang kalayaan habang hindi pa ito nakikilala ng mga tao. Sa oras na ipakilala ito, maraming mga mata ang magmamasid dito at kailangan niyang protektahan ng pinsan sa mga banta ng panganib. Yun ang tungkuling nakaatang sa kanya ngayon bilang isang lady bodyguard. Miss Armani. Magalang na tawag ni Chase sa kanya. Tumingin naman siya rito habang hawak ang baso ng alak niya. Anong kailangan mo? Yumuko naman ito na parang kinakabahan, pero hindi siya madadala sa pagpapanggap nitong mahina. Ramdam niya na may itinatago ito. Sa tingin ko po, kailangan na nating umuwi. Lasing na po si Miss Catherine at baka magkalat na naman siya sa kotse. Mapapagalitan na naman po siya ng daddy niya. Hindi mo kailangan magpanggap kapag tayo lang dalawa, Chase. Ilabas mo ang totoo mong kulay. Wala kang dapat na itago sa akin dahil alam kong nagpapanggap ka lang. Gulat naman itong tumingin sa kanya. Ano pong ibig mong sabihin, Miss Armani? Hindi ko po maintindihan. Hinawakan ni Armani sa kwelyo ng damit si Chase at malakas itong hinila palapit sa kanya. Natanggal ang dalawang butones ng polo nito na nagpalitaw ng bahagya sa dibdib ng binata. Saglit siyang napasulyap sa dibdib ni Chase kaya napansin niya ang matipuno nitong katawan. Gayunpaman, binaliwala niya yon at tinitigan ito sa mga mata.
Alam kong may plano ka at hindi kita hahayaang magtagumpay. Nagkakamali ka, Miss Armani. Wala po akong plano kahit anong tinatago. Simple lang po ako at marangal na nagtatrabaho. Nangangatal ang boses ni Chase, pero hindi nakikita ni Armani ang takot sa mga mata nito. Hindi ako naniniwala sa'yo, Chase. Patulak itong binitiwan ni Armani bago muling tumingin kay Catherine sa dance floor. Uminit agad ang ulo niya nang makitang nakikipagsabunutan ito sa isang babae. Tumigil ang tugtog at tanging ingay ng mga tao ang maririnig sa paligid. Tila pinagpupustahan ng mga ito ang dalawang babae. Pabagsak niyang binitiwan ang baso ng alak sa mesa. Lumapit siya kay Catherine at inawat ang dalawa. Tama na yan, Catherine. Umuwi na tayo. Inalis ni Armani ang kamay ng kaaway nito sa buhok ng pinsan para bumitiw na rin ito. Pero pasaway ang pinsan niya at hindi pa rin tinigilan ang paghila sa buhok ng kaaway. Nagmukha tuloy na pinagtutulungan nilang dalawang babae. Babe, help me! Pinagtutulungan nila ako! Sigaw ng kaaway ni Catherine. Marahas na paghila ang naramdaman ni Armani mula sa likuran niya. Huwag kang madaya, babae. Ang ganda na ng postahan namin at mananalo na sana ako. Pero nakisali ka pa. Sigaw ng isang lalaki kasunod ng pagsampal sa kanya. Bumaling ang mukha ni Armani sa sampal ng lalaki. Mariin niyang pinagdikit ang mga labi dahil sa inis bago muling tumingin dito ng matalim. Wala ka bang bayag? Bakit nananakit ka ng babae? Bakla ka siguro, no? Peste ka. Sino bakla ha? Galit na hahawakan ng lalaki ang braso ni Armani. Pero malakas yung tinabing ng dalaga. Hindi na niya pinaporma ang mayabang na lalaki. Magkasunod niya itong sinuntok sa sikmura at panga. Kaagad itong nawala ng malay sa solid niyang suntok kasabay ng pagtahimik ng paligid. Lasing lang siya kaya nawala ng malay. Pagdadahilan niya bago hinila si Catherine palabas ng bar. Pero hinarang sila ng 4 na lalaki bago makarating sa pintuan. Wari niya ay mga kasama ito ng lalaking pinatulong niya. Hindi kami naniniwala na nawala ng malay ang kaibigan namin dahil sa kalasingan, miss. Kakaunti pa lang ang naiinom namin at hindi pa kami lasing. Kaya kung ayaw mong masaktan, sumama na lang kayo sa amin ng kaibigan mo. Gusto lang namin bumawi sa ginawa mo sa kaibigan namin. Tila naglalaway itong tumingin sa kanila ni Catherine. Umalis kayo sa daraanan namin. Seryosong utos ni Armani, pero tumawa lamang ang mga lalaki. Chase, tumawag ka ng bouncer. Utos naman ni Catherine sa assistant na tila nawala ang kalasingan sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Tumingin naman ang grupo ng mga lalaki kay Catherine. Bouncer? Malakas na tumawa ang grupo. Wala kayo sa mamahaling bar, miss. Hindi uso mga bouncer dito. Riot kung riot kapag nagkakagulo rito at pabilisan na lang sa pagtakas para hindi mahuli ng mga pulis. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Armani at hindi pinansin ng mga lalaki. Pero hindi man lang kumilos ang mga ito para umalis sa daraanan nila. Hindi kayo pwedeng Hindi na pinatapos ni Armaning magsalita ang lalaki. Malakas niya itong sinipa sa tiyan na nagpaatras sa lalaki bago natumba. Naalerto naman ang 3 pa nitong kasama, pero mas alerto siya. Tinulak niya si Catherine patungo kay Chase bago hinablot ang tray na dala ng dumaan na waiter. Inihampas niya yun sa pangalawang lalaki at ibinato sa pangatlo. Babalingan niya ng suntok ang pang-4, pero naunahan siya nito. Nasuntok siya sa muka at tumilapon siya patungo kay Chase. Miss Armani! Kaagad na pumalibot sa katawan niya ang mga bisig ni Chase bago pa siya madapa sa sahig. Umalis na lang tayo, Miss Armani. Marami sila, baka mapahama ka. Sabi nito habang nasa likuran si Catherine. Pakawalan mo ako, nerd. Itinulak niya si Chase. Pero mahigpit siya nitong niyakap bago pinagpalit ang mga pwesto nilang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Armani nang saluhin nito ang bangkong inihampas ng lalaking sumuntok sa kanya kanina. Ah! Daing ni Chase at bumalatay ang sakit sa itsura nito. Oh my God! Ayos ka lang ba, Chase? Bulalas ni Catherine mula sa likuran ni Armani. Ayos ka lang ba, Miss Armani? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong ni Catherine. Lumuwag na rin ang hawak nito sa kanya, kaya nagawa niyang makawala rito. Maraming namamatay sa pagpapakabayani, Chase, kaya wag mo nang uulitin yun. Hindi ko kailangan ng isang bayani. Marahan niyang tinabig si Chase patungo sa likuran niya nang muling bumangon ang 3 lalaki na napabagsak niya.
Ngiting-ngiti ang mga ito at muling susugod sa kanya nang biglang may pumito. Kaagad na huminto ang mga ito nang makita ang dalawang pulis na tila nagro-ronda sa lugar. Hoy, ano yan? May gulo na naman ba rito, ha? Tanong ng isang pulis. Ngumiti naman sa mga pulis ang mga kaaway ni Armani. Wala, boss. Nagkakatawaan lang kami. May bago kasi rito kaya may welcome party. Isang ginang naman ang lumapit kay Armani na tingin ng dalaga ay may-ari ng bar. Umalis na kayo, miss. Ako na bahala rito. Sabi nito sa kanya bago lumapit sa mga pulis. Bumaling naman ang dalaga kay Chase. Kaya mo maglakad, nerd? Tanong niya sa binata. Opo, Miss Armani. Okay, umalis na tayo. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Catherine bago lumabas ng bar. Nilagpasan pa nila ang mga dismayadong lalaki kausap ang dalawang pulis at may-ari ng bar. Ano bang nangyari doon at napaaway ka na naman, Catherine? Tanong ni Armani sa pinsan nang makarating sila sa nakahimpil na sasakyan. Sumasayaw lang ako kanina nang maramdaman ko yung lalaki sa likuran ko. Nakita ng kasama niyang babae at inaway niya ako. Ilalandi ko raw ang boyfriend niya. Hindi naman ako nagpatalo kaya pinatulan ko rin siya. Bumuntong hininga si Armani. Dapat inaasahan na niya yon, lalo pat napitin talaga ng gulo ang pinsan niya. Simula ngayon, hindi ka na pupunta sa kahit anong bar, Catherine. Sumakay ka na. Armani! Sakay! Bulyaw niya rito. Natakot naman si Catherine at napayuko. Pinagbuksan ito ni Chase ng pinto bago sumakay sa kotse ang pasaway na dalaga. Miss Armani, dumudugo ang labi mo. Punasan mo po muna nito. Inilahad ni Chase ang puting panyo kay Armani. Kinuha niya yon at baliwalang ipinuna sa gilid ng labi bago muling binalik kay Chase. Umalis na tayo. Baka resbakan pa tayo ng grupong yun dito. Utos niya sa lalaki bago sumakay sa kotse. Pagka-uwi sa mansyon ni na Catherine, pinapasok agad ni Armani ang pinsan sa silid nito. Nagtungo naman siya sa kusina para kumuha ng first aid kit. Tinawag niya si Chase bago pa ito pumasok sa inuukupan nitong silid sa mansyon. Chase, lumapit ka muna rito. Utos niya sa binata. Nag-aatubili naman itong lumapit sa kanya. May kailangan ka po ba, Miss Armani? Maupo ka. Hinila niya ang isang bangko sa ilalim ng mesa. Nagtataka naman si Chase. Bakit po? Bakit man dami mong tanong? Maupo ka na nga. Hinila ni Armani paupo si Chase. Napangiwi naman ito sa ginawa niya. Itaas mo yung damit mo. Hindi naman ito muling nagtanong at sumunod na lang sa kanya. Ibinaba nito ang jumper ng pantalon bago itaas ang ilaylayan ng polo nito. Tama ang hinala ni Armani na matipuno ang katawan ni Chase. Nakita niya ang abs nito bago siya nagtungo sa likuran ng lalaki. Namumula ang likod nito sa tama ng bangko kanina. Posibleng magpasayon kapag hindi agad nalapatan ng gamot. Kinuha niya ang ointment bago ipinahid sa balat ni Chase. Miss Armani, hindi mo na kailangan gawin yan. Maayos lang ang pakiramdam. Daing nito nang sinadya niyang idiin ng daliri sa namumula nitong balat. Tatahimik ka o dadagdagan ko ang bugbog sa katawan mo? Banta niya rito. Nahihiya po ako sa ginagawa mo sa akin yan. Isa lang po akong assistant. Hindi po ako nararapat na gamutin ng isang katulad mo. Lady bodyguard ka ng boss ko pero isa ka pa ring miyembro ng pamilya niya. Boss na rin po kita. Mahirap bayaran ng utang na loob, kaya ginagawa ko to dahil ayoko magkautang. Si Catherine ang boss mo at dapat siya ang priority mo sa mga delikadong sitwasyon tulad kanina. Sa kanya ka lang mag-focus at wag sa ibang tao, lalo na sa lady bodyguard niya. Tungkulin kong protektahan ng pinsan ko at hindi ko kailangan ng protection mula sa'yo. Kapag nagkagipitan, itakas mo siya at iwanan mo ako. Hindi ko magagawa yun, Miss Armani. Wala po akong kakayahang lumaban, pero kaya ko pong itaya ang buhay ko para sa mga taong pinapahalagahan ko. Natigilan si Armani nang mahimigan ng kakaibang boses ni Chase. Baritono yon at malayong malayo sa pautal-utal nitong pananalita. Tulad ng sinabi ko, ayoko magkaroon ng utang na loob. Huwag mo akong uunahin kaysa sa buhay ng pinsan ko. Muli niyang paalala bago tinapos ang paglalagay ng ointment. Ibinaba ni Chase ang laylayan ng polo bago tumayo. Mababakas ang tigas ng ekspresyon nito nang tumingin sa kanya. Gagawin ko lahat maging ligtas lang si Miss Catherine, pero hindi ko hahayaan na mapahamak ka, Miss Armani.
Tila may humaplo sa puso ni Armani sa sinabi ni Chase. Pero hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala sa binata. Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit mo gagawin yon. Umiwas ng tingin si Chase at hindi sumagot. Matiim naman niya itong pinagmasdan habang may ngisi sa mga labi niya. Hindi mo ako may pagtatanggol kung mahina ka, Chase. Maliban na lang kung nagpapanggap ka lang talaga na mahina. Nasa puso ang lakas, Miss Armani. Wala sa pisikal na pangangatawan. Tumawa si Armani, pero maya-maya ay bumalik din sa seryoso ang mukha niya. Lumapit siya kay Chase at mata sa mata siyang tumingin dito. Boo! Panggugulat niya, pero wala yung epekto kay Chase. Hindi man lang ito gumalaw sa kinatatayuan. Kung sadyang mahina ito, magpapakita ito ng reaksyon sa ginawa niya. Pero kahit kumurap ay hindi nito ginawa. 2 beses pa lang tayong nakikita simula na magtrabaho ka kay Catherine bilang assistant niya. Alam kong may ideya ka sa pagkatao ko at dati kong trabaho. Marahil alam mo na rin na hindi ako mabilis magtiwala sa mga kahinahinalang tao. At huwag ka nang magtangkang ituloy ang plano mo. Kung kapahamakan ng pamilya ko ang hangad mo, hindi kita hahayaang magtagumpay. Babala niya sa lalaki bago damputin ng first aid kit. Sinadya pa niyang banggain ang balikat ni Chase bago niya ito iniwan sa kusina. Tulad ng sinabi ni Armani, hindi nakalabas ng bahay si Catherine simula nang huli itong mapaaway sa bar. 2 linggo na ito sa loob ng mansyon at araw-araw siyang kinukulit para lumabas. Pansamantala na rin siyang nakatira sa mansyon ni na Catherine para mabantayan ang pasaway na pinsan. Armani, sasama ako sa iyo ngayon. Deklara ni Catherine nang malaman nitong babalik siya sa bahay niya para kunin ang iba pa niyang mga gamit. Hindi ikaw masusunod sa ating dalawa, Catherine. May iwan ka rito at ako lang ang babalik sa bahay kasama si Chase. Huwag kang magtatangkan lumabas dahil madadagdagan ng parusa mo. Sa kotse lang ako, promise. No. Armani? When I said no, it's a no, Catherine. Bumalik ka sa silid mo. Seryoso itong tumingin sa kanya at umiirang na naman ang katigasan ng ulo nito. Kung hindi mo ako isasama, hindi mo rin pwedeng isama si Chase. Personal assistant at driver ko siya. Ako ang boss niya at ako ang masusunod kung anong gagawin niya. Wala akong tiwala kay Chase at hindi kita hahayaan na mapag-isa kasama siya. Bumalik ka sa silid mo. Aalis na ako. Tinalikuran ni Armani si Catherine. Palabas na siya sa main door nang muli itong nagsalita. Bakit ang unfair mo, Armani? Kinuha kitang lady bodyguard para protektahan ako. Pero hindi mo naman ginagawa ang trabaho mo. Dahil ba pinsan mo ko at ayos lang na hindi ka magtrabaho? Anong silbi ng pag-hire ko sa'yo kung ikukulong mo lang ako rito? Ano yun? Babayaran lang kita nang wala kang ginagawa? Muling humarap si Armani sa pinsan. Hindi ako unfair, Catherine. Oo, at lady bodyguard mo ako ngayon, pero pamilya mo pa rin ako. Alam mo kung anong pinapahalagahan ng pamilya natin. Pinapangalagaan ko lang ang kaligtasan mo. Ikaw ang susunod na hahawak ng Bacalzo Empire, at kapag napahamak ka, mas mabuting mamatay na rin ako. Natigilan si Catherine. Akala ni Armani ay hindi na ito mangungulit pa kaya muli siyang tumalikod para umalis. Pero hindi pa rin ito nagpapaawat. Ikaw ang dahilan kaya nawalang kalayaan ko, Armani. Ako ang umako sa responsibilidad na dapat sa'yo. Ikaw sanang nakakulong dito, hindi ako. Galit siyang bumaling kay Catherine. Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo, Catherine. Alam mong dahilan kaya nariyan ka sa posisyong yan. Oo, alam ko. Kung hindi namatay ang mga magulang mo, hindi mapupunta kay Daddy ang Empire at hindi rin ako magiging heiress. Kung buhay pa sana mga magulang mo, malaya ako ngayon at ikaw ang nasa posisyon ko. Sige, kung kaya mong ibalik ang buhay ng mga magulang ko, maluwag kong tatanggapin ang pagiging eredera ng pamilya natin. Kahit makulong ako sa mansyon habang buhay, okay lang sa akin basta kasama ko sila. Pero kung hindi, manahimik ka at tanggapin ang tungkulin na nakaatang sa'yo. Padabog niyang binuksan ang main door at pabagsak niya ang isinarayon. Nahilot ni Armani ang batok at bahagyang tumingala para pigilan ng kanyang luha. Nauunawaan niya ang nararamdaman ni Catherine, pero hindi niya ginusto ang nangyari. Siya ang original heiress ng Bacalzo family, pero nagbago yun nang mamatay ang mga magulang niya bago pa siya ipakilala bilang tagapagmana. Nalipat ang posisyon sa nakababatang kapatid ng daddy niya at naging heiress si Catherine. 10 taon nang patay ang mga magulang niya at nangako siyang poprotektahan ang natitirang miyembro ng angkan nila. Pero hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang sakit sa pagkawala ng mga magulang. Miss Armani, nakahanda na po ang sasakyan. Narinig niya ang boses ni Chase sa gilid niya. Umalis na tayo.
Seryoso niyang sabi na hindi humaharap dito. Nagpatiuna siyang naglakad patungo sa kotse at sumakay. Hindi na niya hinintay si Chase para pagbuksan siya ng pintuan. Sumunod naman ang lalaki at tahimik na nagmaneho. Mr. Manny, okay ka lang po ba? Maya-maya ay tanong ni Chase sa gitna ng biyahe nila. Kunot na o siyang tumingin sa lalaki gamit ang rearview mirror ng kotse. Nahuli niyang nakatingin din ito sa kanya. Ituon mo ang tingin sa daan, huwag kung saan-saan. Malamig niyang sabi rito. Nag-aalala lang po ako dahil nakikita kong malungkot ka. Baka may maitulong po ako, Mr. Manny. Wala akong tiwala sa'yo, kaya wala kang maitutulong sa akin. Alam ko po na hindi ka nagtitiwala sa akin. Pero wag mo sana akong husgahan base sa itsura ko. Hindi ko po magagawa kung ano man ang iniisip mong gagawin ko. Mabuti po akong tao at hindi ko kayang gumawa ng masama. Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo, Chase, dahil hindi rin ako makikinig sa'yo. Ako ang huhusga sa kung anong ipapakita mo. Patunayan mo kung mapagkakatiwalaan ka talaga. Inilagay ni Armani ang AirPods sa tenga niya para hindi na niya marinig ang sasabihin ni Chase. Wala siyang planong kausapin ito habang nasa biyahe, kaya tahimik lang sila hanggang makarating sa bahay niya. Inalis lang niya ang AirPods nang bumaba sa sasakyan at mag-isang pumasok sa bahay. Pero napahinto siya sa may pintuan nang may sumalubong na patalim sa leeg niya. Matagal din tayong hindi nagkita, Lieutenant Bacalzo. Iginalaw ni Armani ang mga mata para makita ang lalaking nagsalita. Kaagad niya itong nakilala dahil sa peklat nito sa mukha na siya mismo ang may gawa. Anong kailangan mo, Pekson? Hinila siya ng lalaki papasok ng bahay habang nasa leeg pa rin niya ang hawak nitong kutsilyo. Hindi man lang ito nag-abalang isara ang pinto. Kaagad naman niyang napansin ang nagkalat na mga gamit sa bahay niya. Pakiwari niya may hinahanap ang lalaki roon. Nasaan ang memory card, Teniente? Tanong nito. Umisi si Armani. Desperado na ba si General at kinuha na rin niya ang serbisyo ng wanted na kagaya mo? Idinikit nito ang patalim sa leeg ni Armani. Naramdaman ng dalaga ang bahagyang kirot nang masugatan siya roon. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko, kundi tutuluyan kita. Hindi nagpasindak si Armani sa banta ng lalaki. Sabihin mo kay General Diaz, hindi niya makukuha ang memory card sa akin. Ipinagkatiwala ko yun sa isang tao. At kapag namatay ako, ibibigay niyang memory card sa media. Kapag nangyari yon, kakalat ang video niya na sisira sa iniingatan niyang reputasyon. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ni General Diaz para sa iyo, Bacalzo? Tinulungan ka niyang makapasok sa military at mabilis din tumaas ang ranggo mo. Tapos ngayon ikaw pang magbabantang sumira sa kanya. Wala kang utang na loob. Sariling kakayahan ng dahilan kaya tumaas ang ranggo ko at wala yung kinalaman kay General Diaz. Siya pa nga ang gumagamit sa akin ng hindi ko namamalayan eh. Ako ang naging hostage niya para makontrol ang uncle ko at bigyan siya ng financial support sa kandidatura niya. Pero nang mabisto kong katarantaduhan niya at nakahanap ng ebidensya, umalis na ako sa trabaho. Hindi ko hahayaan na gamitin niya ang pamilya ko. Wala akong pakialam sa history niyong dalawa. Narito ako para sa memory card. Kung hindi yun makukuha ni General, mapapahamak ang pamilya ng uncle mo. Mamili ka, Teniente Bacalzo. Ang memory card o ang kaligtasan ng natitirang miyembro ng angkan mo. Mahigpit na kumuyom ang mga kamay ni Armani sa gigil. Gustong-gusto na niyang iladlad ang baho ni General Diaz, pero hindi niya magawa. Sa memory card na lang siya kumukuha ng proteksyon para sa pamilya niya. Maraming galamay si General Diaz at hindi niya ito kayang labanan kung nag-iisa lang siya. Maaari naman siyang humingi ng tulong sa mga kakilala niyang sundalo at pulis. Pero hindi niya sigurado kung mapagkakatiwalaan ng mga ito at handa siyang tulungan laban kay General Diaz. Naisip na rin niyang kumuha ng private bodyguard, pero baka makatunog ang general at maunahan siya. Nag-iingat lang siya sa kanyang mga kilos. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit ang nangyari sa mga magulang niya. Kilala ko si General Diaz at ang kasamaan ng budhi niya. Pero kilala niya rin ako. Sa oras na may nasaktan sa angkan ko, lalabas ang baho niya sa media. Wala akong gagawin kung wala rin siyang gagawin sa pamilya ko. Huwag ka nang magmatigas, Teniente Bacalzo. Hindi mo kaya si... Miss Armani, naiwan ang cellphone mo sa kotse. Tumatawag. Miss Armani! Sigaw ng bagong dating na si Chase nang makita ang sitwasyon sa loob ng bahay. Nabaling ang atensyon ni Pekson sa bagong dating at bahagyang umawang ang patalim nito sa leeg ng dalaga. Good timing, Chase. Sabi ni Armani sa isip. Sinamantala niya ang pagkakataon,
Pinalusot niya ang kamay sa pagitan ng balikat niya at braso ni Pekson kasunod ng mahigpit niyang paghawak sa pulusuhan nito. Nang masigurong ligtas na siya sa patalim, malakas niya itong siniko sa punong tenga. Mabilis siyang umikot para pagpalitin ang pwesto nilang dalawa. Nasa likuran na siya ngayon ni Pekson habang hawak ang braso nitong may patalim na nakatutog sa leeg nito. Hindi ka pa rin nagbabago, Teniente. Maliksi ka pa rin kumilos. Pero nakalimutan mo yatang hindi ako kumikilos mag-isa. Pagkasabi nun ni Pekson ay automatic mong lumabas ang 4 na kalalakihan sa iba't ibang direksyon ng bahay ni Armani. 2 mula sa second floor, 1 mula sa kusina at 1 rin mula sa laundry room. Pawang mga armado ang mga ito. Ibaba niyo mga armas niyo, kundi tutuluyan ko ang lalaking to. Banta niya sa mga kasama ni Pekson habang dahan-dahan niya itong hinihila patungo sa direksyon ni Chase. Tumawa naman ang mga ito. Maging si Pekson ay tumawa rin. Bakalso, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang motto ng grupo namin. Huwag magpapadala sa banta ng kalaban kung nasa alanganin ng buhay. Patay kung patay. Paputukan niyo na siya. Hudyat ni Pekson sa mga kasama. Chase, magtago ka sa likuran ko. Bilisan mo. Sigaw niya sa lalaki na agad nitong sinunod. Akala ni Pekson ay maniniwala siya sa motong sinasabi nito. Alam niyang hindi magpapakawala ng putok ang mga kasama nito hanggat nasa likuran sila ni Pekson. Ginawa niyang pananggalang ang lalaki laban sa mga ito. At tama siya, hindi nagpaputok ang mga kasama nito. Peste kang babae ka. Hindi ka makakatakas sa grupo namin. Galit na sigaw ni Pekson. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa buhay ko, Pekson. Ilang beses mo nang pinagtakaan ng buhay ko. Pero ito ako at buhay pa rin. Mananatili akong buhay para sa pamilya ko. Mariin niyang sabi habang alertong nakatingin sa mga kasama nito. Dahan-dahan din siyang umaatras patungo sa pintuan. May sikreto siyang lalagyan ng baril sa likod ng pinto at kailangan niyang makuha yon. Yun lamang ang pinakamalapit sa mga lalagyan ng armas sa bahay niya. Pinapalala mo lang ang sitwasyon, Bakalso. Hindi ka hahayaang mabuhay ni General hanggat banta ka sa pagtakbo niya sa susunod na eleksyon. Hanggat hindi niya nakukuha ang kailangan niya sa akin, mananatili akong buhay. Sagot niya bago kinuha ang atensyon ni Chase. Chase, pumunta ka sa likod ng pinto. Itulak mo ang pader malapit sa haligi at kunin mo ang baril doon. Mahina niyang utos sa lalaki. Okay po, Miss Armani. Nauutal nitong sagot. Hindi niya mawari kung kanakabahan ito o isa na naman yung pagpapanggap. Akala ni Pekson ay nawala ang atensyon ni Armani rito. Nagtangka itong kumawala sa hawak ni Armani, pero mautak ang dalaga. Ibinaon niya ang patalim sa balikat nito bago tumakbo sa likod ng pintuan kung nasaan si Chase. Pareho na silang nagtatago bago umulan ng mga bala sa direksyon nila. Hindi ko makita ang tinutukoy mo, Miss Armani. Alis dyan, ako na ang kukuha. Sumiksik siya sa unahan ni Chase para makalapit sa sekretong lalagyan. Hindi niya alintana ang pagdidikit ng kanilang mga katawan para lang magkasya sila sa likod ng pintuan. Nang mabuksan ni Armani ang lalagyan, agad niyang kinuha ang baril doon. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga kalaban at nagawa nilang lumipat ng taguan bago masira ang pinto. Huwag kang kikilos dyan, utos niya sa binata. Nakasandal ito sa haligi ng bahay kung saan sila nagtatago. Nakatalikod si Chase sa direksyon ng mga kalaban, habang siya ay nasa harapan nito para makipaglaban. Sinisiguro niyang ligtas silang dalawa, kahit hindi siya nagtitiwala kay Chase. Hindi niya ito hahayaang mapahamak hanggat wala siyang matibay na ebidensya laban dito. Ayos ka lang ba, Miss Armani? Dumudugo ang leeg mo. Nag-aalalang tanong ni Chase nang mapansin ang sugat sa leeg niya. Hindi ito pinansin ni Armani at alerto lang siyang nakikiramdam sa mga kalaban. Naghihintay siya ng pagkakataon para makapagpaputok ulit. Pero nawala siya sa konsentrasyon nang hawiin ni Chase ang buhok niya. Anong ginagawa mo, nerd? Singhal niya sa lalaki. Lalagyan ko lang ng panyo ang sugat mo para matigil sa pagdugo. Tinupi nito ng pahaba ang panyo. Sa tingin niya ay yun din ang panyong pinahiram nito para alisin ang dugo sa labi niya noong mapaaway siya sa bar kasama si Catherine. Hindi na napigilan ni Armani si Chase nang maingat nitong inilagay ang panyo sa leeg niya. Yumuko ito palapit sa kanya para maitali ang panyo sa batok niya. Binaling naman niya ang ulo sa kabilang direksyon nang bahagyang naglapit ang mga mukha nila. Kinilabutan naman siya nang maramdaman ang mainit nitong hininga sa pisngi niya, pero hindi siya nagpapahalata na naiilang sa pwesto nilang dalawa. Okay na, Miss Armani. Sabi nito bago muling umayos ng tayo.
Eksaktong natapos sa pagtatali si Chase nang tumigil ang putukan. Pagkakataon naman yun ni Armani para bumawi. Bahagya siyang dumungaw sa pinagtataguan. Magkakasunod niyang pinaputukan ng mga kalaban na ngayon ay pawang nasa lantad. Dahan-dahang lumalapit ang mga ito sa pinagtataguan nila ni Chase, kaya hindi agad nakakubli nang magpaputok siya. Pinuntirya lang niya ang mga kamay ng mga ito para hindi makagamit ng baril. Nang masigurong ligtas na sila mula sa grupo ni Pexon, lumabas na sila sa pinagtataguan. Chase, maghanap ka ng panali. Igagapos natin ang mga to. Utos niya sa lalaki. Walang reklamo naman itong sumunod. Akala mo siguro ligtas ka na, Bakalso. Hindi mo kaya si General Diaz. Napatigil sa pagsasalita si Pexon nang malakas niya itong hinampas ng baril sa batok. Nawalan agad ito ng malay. Ang ingay mo talaga, Pexon. Maya-maya ay bumalik si Chase dala ang mahabang lubid. Hindi niya alam kung saan ito nakuha yon, pero saktong-sakto yon para maitali nila ang 5. Anong gagawin natin sa kanila, Mr. Manny? Tanong ni Chase matapos nilang itali ang mga lalaki. Ibigay mo sa akin ang cellphone ko, may tatawagan ako. Ibinigay naman agad ni Chase ang cellphone niya. Nakita ng dalaga ang missed calls mula sa uncle niya, pero binaliwala muna niya yon at tinawagan ng kakilala niya sa militar. Bakalso, napatawag ka. Sagot ng tinawagan niya sa kabilang linya. Lieutenant General Winslow, may regalo ako sa'yo. Bahagyang tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Hindi ikaw ang tipo ng tao na magbibigay ng regalo, Bakalso. Ngumiti si Armani kahit hindi nakikita ang kausap niya. At alam mo rin kung anong regalo ang ibinibigay ko. Hindi siya lubusang nagtitiwala kay Winslow dahil alam niyang may kasamaan din itong taglay. Pero maaasahan ito kapag labis itong nakikinabang sa sitwasyon. Hindi ito magdadalawang isip na tulungan siya kapag sinabi ang regalong tinutukoy niya. Anong klaseng regalo yan at ako ang tinawagan mo? Hawak ko ang grupo ni Pexon. Nasaan ka ngayon? Mabilis nitong tanong. Alam mo naman ang address ng bahay ko, di ba? Pumunta ka rito at kunin ang grupo niya. Matagal na silang wanted sa militar at makakatulong sila para ma-promote ka. Pakilinis na rin ang mga kalat ko rito. Nakakahanga talaga ang kakayahan mo, Teniente Bakalso. Nagtataka ko kung bakit pinakawalan ka ni General Diaz. Kung gusto mo, sa akin ka na lang magtrabaho. Aalagaan kita at hindi sasayangin ang kakayahan mo. Salamat na lang, Lieutenant General. Wala na akong planong bumalik sa serbisyo. Mas kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Okay, hindi kita pipilitin sa desisyon mo. Pero kung magbago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Salamat, sir. Pagkaputol ng tawag, tumingin si Armani kay Chase. Napansin niyang nakatitig ito sa lalaking nakatali. Seryoso ito at tila malalim ang iniisip. Hintayin mo ako rito, Chase. May kukunin lang ako sa silid ko. Pagkuha niya sa atensyon ng binata. Mabilis naman itong tumingin sa kanya. Pero nagtaka siya nang biglang nagbago ang ekspresyon nito. Hindi na blanko ang mga mata nito dahil nakikita niya ang takot doon ngayon. Miss Armani, sa likuran mo! Nagulat si Armani nang bigla siyang yakapin ni Chase at pinagpalit ang pwesto nila. Ganito rin ang ginawa nito noong nasa bar sila. Pero ngayon, hindi bangko ang tumama sa likod ni Chase, kundi bala mula sa kalaban na wala siyang ideya na may natitira pa. Chase! Gimbal niyang sigaw kasunod ng pagbaril niya sa natitirang kalaban. Wala na siyang pakialam kung napuruhan niya ang bumaril kay Chase dahil binalot na siya ng kaba nang mawalan ito ng balanse. Inalalayan naman niya si Chase at dinala niya patungo sa sasakyan. Mabilis siyang nagmaneho para dalhin ito sa ospital. Peste naman, Chase. Sinabihan na kita na huwag ko ulitin ang ginawa mo. Bakit ang tigas ng ulo mo? Natataranta niyang maktol habang nagmamaneho. Sinabi ko naman sa'yo na hindi kita hahayaang mapahamak, Miss Armani. Mahina nitong sabi. Huwag ka na magsalita. Mamaya na tayo mag-usap kapag maayos na ang kalagayan mo. Nabaling ang atensyon ni Armani nang tumunog ang cellphone niya at nakitang tumatawag ulit ang uncle niya. Sinagot niya ang tawag ng may pagmamadali. I'll just call you back, uncle. Sabay putol niya sa tawag at tinawagan ng kaibigan niyang doktor. 2 ring lang ay sumagot na ito. George, may pasyente ako. May tama siya ng bala. Magagawa mo bang mag-arrange ng private doctor sa St. Mary's Hospital para sa kanya? Yun ang pinakamalapit na ospital sa lokasyon ko. Nagmamadali niyang sabi. Bahagya pa siyang tumingin kay Chase na namumutla na. Okay, walang problema. Duty sa St. Mary's ang girlfriend ko ngayon. Tatawagan ko lang siya. Salamat, George.
Pakisabi na rin sa girlfriend mo na ilihim to sa mga pulis. Pakiusap niya. Alam niya nagre-report sa mga pulis ang mga doktor o nurse kapag hinahinala ang kalagayan ng pasyente, lalo na kung may tama ito ng baril. Protocol yon para imbestigahan ang nangyari. Ayaw na niyang palalain ang sitwasyon at halukayin ang dahilan ng pagkakabaril ni Chase. Baka humantong yon sa pagkapahamak ng pamilya niya. No problem, Bacalzo. Sagot ni George bago naputol ang tawag. Pagdating sa ospital, isang Doktora Mendez ang nagpakilala kay Armani na girlfriend daw ni George. Kaagad nitong inasikaso si Chase. Naghintay naman siya sa labas ng emergency room nang muli niyang matanggap ang tawag mula sa uncle niya. Hello, uncle. Bakit po kayo tumatawag? May nangyari ba kay Catherine? Tanong niya pagkasagot ng tawag nito. Maayos lang ang pinsan mo, Armani. Tumawag lang ako para itanong kung kasama mo si Chase ngayon. Opo, uncle. Bakit po? Bumalik na kayo sa mansyon. May mahalaga kaming pag-uusapan. Kasama ko ngayon ang mga magulang niya, pero hindi raw nila makontak si Chase kaya tinawagan kita. Nasaan ba kayo? Huminga ng malalim si Armani bago umalis sa kanyang pwesto. Naghanap siya ng ligtas na lugar para sabihin sa tiyuhin ang nangyari. Fire exit ang nakita niya kaya doon siya pumunta. Uncle, nasa St. Therese Hospital po kami ni Chase. Sabi niya bago isalaysay ang mga nangyari sa bahay niya at ang pagliligtas ni Chase sa kanya. Sige, ako na lang ang magsasabi sa mga magulang niya. Nang matapos ang usapan, bumalik si Armani sa emergency room para tingnan ang kalagayan ni Chase. Nakasalubong naman niya si Doktora Mendez sa pasilyo. Dok, kamusta pong kalagayan ng kasama ko? Ah, nariyan ka pala, miss. Akala ko umalis ka na. Maayos ng kalagayan ng pasyente, natanggal na namin ang bala sa balikat niya. Sa ngayon, ililipat na siya sa room 6 para makapagpahinga. Pwede mo na siyang puntahan doon. Salamat, Dok. Tungkol po pala sa pakiusap ko, wala sana pong makakaalam sa nangyari kay Chase. Huwag ka mag-alala, miss. Wala akong pagsasabihan tungkol sa nangyari kay Mr. Imperial. Private doctor ako ng pamilya niya at kasama yun sa privacy ng client ko. Hindi ko inaasahan na siya ang pasyente ko ngayon. Pero mabuti na rin yun dahil ako mismo ang umasikaso sa kanya. Si Chase po ba ang tinutukoy mo na Imperial? Ngumiti ang doktora. Yes, miss. Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi mo ba kilala ang tagapagmana ng Imperial Group? Nagulat si Armani sa natuklasan tungkol sa pagkatao ni Chase. Pero normal pa rin siyang kumilo sa harapan ng doktora. Akala ko po kasi magkaibang tao ang tinutukoy mo. Sige po, Doc. Pupuntahan ko lang si Chase. Thank you po ulit. No worries, miss. It's my job. Pagkatapos magpaalam sa isa't isa, nagtungo si Armani sa inuukapang silid ni Chase. Pakiramdam niya ay nakalutang siya habang naglalakad. Masyado siyang nabigla sa revelasyong yon. Tulad ng Bacalzo Empire, kilala rin ang Imperial Group sa larangan ng banking, e-commerce at logistics. Kilala niya ang may-ari ng Imperial Group dahil minsan na niyang nakita ang mga ito noong buhay pa ang mga magulang niya. Pero hindi niya kilala ang tagapagmana ng mga to. Ngayong nalaman na niya ang tungkol kay Chase, nagtataka siya kung bakit ito nagpanggap na assistant ni Catherine. Armani. Pamilyar na boses ng pinsan ang nagpabalik sa wisyo ni Armani. Nakita niyang tumatakbo si Catherine patungo sa kanya. Nasa hulihan nito ang mga magulang kasama ang mag-asawang Imperial. Naluluha itong yumakap paglapit sa kanya. I'm sorry sa mga sinabi ko, Armani. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon at katigasan ng ulo ko. Please, huwag ka magagalit sa akin. Hindi ko kaya. Okay lang, Catherine. Naiintindihan kita. Pero baguhin mo na ang katikasan ng ulo mo, ah. Hindi ka na bata. Kung nagmatigas ka kaninang lumabas at sumama sa akin, baka pati ikaw napahamak. Ikaw ang heiress ng pamilya natin at dapat ay kumilos ka ng nababagay sa tungkulin mo. Narito lang ako palagi sa tabi mo at poprotektahan ka. Huwag mo na rin sana akong kontrahin. Sunod-sunod na tumango si Catherine bago humiwalay ng yakap sa kanya. Salamat, Armani. Nakangiti nitong sabi, pero bahagyang tumingin sa leeg niya. Napano yung leeg mo? Bakit may tali ka riyan? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Kaunting galos lang to. Kamusta pala si Chase? Sinabi ni Daddy ang nangyari kaya sumugod kami rito. Alam mo bang si Chase pala ang tagapagmana ng Imperial Group? Nakakagulat, di ba? Ang sabi ng parents ni Chase, nagpapanggap daw siyang assistant para makilala ako. Ang sweet niya, no? Pwede naman niya akong makilala kahit hindi siya magpanggap. Powerful din kaya ang pamilya niya. At same business sa family natin. Imposibleng hindi ko siya pansinin.
Mamaya na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan. Tigil niya sa kadaldalan ng pinsan nang lumapit ang mga magulang ni Chase sa kanila. Ikaw ba ang anak ni na Amor at Arman? Tanong ng ginang kay Armani, patukoy sa mga magulang ng dalaga. Ako nga po. Nagsilbi ka sa military, hindi ba? Bakit hindi mo nagawang iligtas ang isang sibilyan? Bakit hinayaan mong masaktan ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya namin? Makakaya mo bang panagutan kung napahamak siya? Hindi ko po kagustuhan ang nangyari, Mrs. Imperial. Si Chase ang kusang humarang sa bala. Hindi ko rin po alam na may nag-aabang sa aming panganib sa bahay ko. Kung alam ko, hindi ko pasasamahin ang anak niyo. Kagustuhan mo man o hindi, kasalanan mo pa rin. Ikaw ang mas nakakaalam ng mga safety protocols sa ganoong sitwasyon. Bakit hindi mo ginawa? Wala kang kwenta. Galit nitong sabi bago pumasok sa inuukupang silid ni Chase kasunod ang asawa nito. Pagpasensyahan mo na si Mrs. Imperial, Armani. Natakot lang siya sa nangyari kay Chase. Saad naman ng uncle niya. Tumango na lang si Armani bago huminga ng malalim. Nagpaiwan siya sa labas ng room 6 habang nasa loob ang pamilya ni Catherine at Chase. Naririnig pa niyang tinutukso ng mga ito si Chase na nagawang magpanggap na nerd para makilala raw si Catherine. Nalaman din niya na ipinagkasundo ang dalawa para sa union ng dalawang kumpanya dahil iisa lamang ang linya ng mga negosyo nila. Samantala, naging tahimik si Chase sa loob ng hospital room nang umalis ang mga bisita niya. Lumawas din ang mga magulang niya para ihatid ang pamilya Bacalzo. Maya-maya ay bumalik na rin ang magulang niya. Nasaan ba ang cellphone mo at hindi ka namin makontak, Chase? Galit na tanong ng mami niya. Naiwan sa silid ko, Mom. Naiwan? Alam mo bang nataranta kami ng daddy mo nang hindi ka namin makontak? Akala namin nahuli ka na ng mga Bacalzo. Tapos malalaman namin nasa ospital ka. Bakit ba gustong-gusto mong makuha ang tiwala ng lady bodyguard ni Catherine? Hindi siya importante, Chase. Si Catherine ang pakay natin at hindi ang pinsan niya. Mahina ngunit gigil na sabi ng mami niya. Hindi ako magtatagumpay sa pinagagawa niyo kung hindi ko makukuha ang tiwala ni Armani. Matalas sa mga mata niya at malakas ang pakiramdam. Paano ko magagawa ang pakay natin kung hindi niya hinahayaan na mapag-isa kami ni Catherine? Mahigpit ang pagbabantay niya sa heredera ng kanilang angkan. Kung sana pumayag ka lang na dukutin ni si Catherine, wala tayong problema ngayon. Hinintay mo pang maging lady bodyguard ng pinsan niya bago ka kumilos. Alam mo naman ang history ng pagiging sundalo nun. Dati siyang miyembro ng Special Forces. Isa siyang malaking banta sa plano natin ngayong nakatutok siya sa kaligtasan ng pamilya niya. Ma'am, wag na natin pag-usapan ng tungkol kay Armani. Gagawin ko na lang ang ikalawa nating plano. Ang pakasalan si Catherine tulad ng gusto niyo. Natural na gawin mo yon. Wala na tayong option para magtagumpay sa unang plano. Nabigo ka mapaibig si Catherine para makontrol siya. Siya nga pala, Chase. Kilala mo ba ang humahabol sa lady bodyguard na yon? Baka magamit natin siya para ilayo ang babaeng yun kay Catherine. Singit na tanong ng daddy niya. Naalala ni Chase ang mga lalaking nakalaban kanina ni Armani. Mas lalo siyang humanga sa katapangang ipinakita nito. At imposible siyang makatakas kapag nabisto nito. Naalala rin niya kung paano siya protektahan ng dalaga kahit naghihinala ito sa kanya. Nakita niyang ginawa nito ang lahat maging ligtas lang siya, kaya hindi siya nagdalawang isip na saluhin ang balang tatama sa narito kanina. Hindi ko kilala, Dad. Ang narinig ko lang ay wanted sa militar ang mga lalaking yun. Sagot niya sa ama. Yan ang panibago mong gagawin, Chase. Alamin mo kung sino ang humahabol kay Armani at ano ang kailangan ng mga yun sa kanya. Kailangan natin ng kakampi ngayon. Nauubusan na tayo ng oras. Hindi natin pwedeng madaliin ang kasal niyo ni Catherine. Maghihinala ang pamilya niya kapag ginawa natin yun. Okay, Dad. Gagawin ko po kung anong gusto mo. Magpagaling ka muna rito. Magpapadala ako ng isang katulong para may mag-asikaso sa'yo. Umalis na tayo, Han. Muling sabi ng mami ni Chase bago ito umalis kasama ang asawa. Nanghihinang pumikit si Chase. Mas lalo niyang naramdaman ang pagod dahil sa nakaatang na responsibilidad. Natatalo na sila ng Bacalzo Empire sa negosyo at nauubusan na rin sila ng pondo na maaaring humantong sa bankruptcy. Kailangan niyang gumawa ng paraan at si Catherine lamang ang makatutulong sa kanya. Nagpanggap siyang assistant na nerd para makilala ito at pag-aralan ng kilos nito bago siya magpakilala bilang Chase Imperial. Plano niyang mapaibig si Catherine at paikutin ito hanggang tuluyang makontrol. Pero hindi siya makakilos ng maayos kapag nasa paligid si Armani. Una pa lang ay naghihinala na sa kanya si Armani.
Hindi siya makalusot sa matalas nitong pakiramdam. Second option nila ang marriage union sa pagitan nila ni Catherine. Pero kapag nalaman ng mga Bacalzo ang pagkalugi ng kumpanya nila, otomatikong mapapawalang bisa ang kasunduan. Tama ang kutob ko sa'yo, Chase Imperial. Kaagad na nagmulat ng mga mata si Chase nang marinig ang pamilyar na boses. Nagulat siya nang makita si Armani sa silid niya. Hindi niya naramdaman na pumasok to. Marahil sa lalim ng iniisip niya o maaaring isa yun sa kakayahan ni Armani bilang isang dating sundalo. Armani. Napatigil siya nang mabilis itong nakalapit sa kanya. Hinablot nito ang salamin sa mga mata niya. Props niya lang ang salamin kaya okay lang kahit hindi niya suot yun. Pero nagtaka siya nang binali yun ni Armani. Armani, anong gagawin mo? Kinakabahan niyang tanong nang itutok nito ang tangkay ng salamin sa leeg niya. Magpapanggap ka pa rin ba ngayong bistado na kita, Mr. Imperial? Napalunok si Chase sa malamig at nagbabantang boses ni Armani. Hindi siya nagpapanggap na natatakot sa dalaga ngayon. Sadyang nakakatakot ang kakayahan nito at ang kagustuhang protektahan ng sariling pamilya. Handa itong itaya ang buhay maging ligtas lamang ang natitirang miyembro ng mga Bacalzo. Narinig mo ba ang pag-uusap namin ng mga magulang ko? Tanong niya na pilit pinapakalma ang sarili. Oo, at huling-huli ko na ngayon ang pagpapanggap mo. Una pa lang wala na akong tiwala sa'yo. At tama lang pala, dahil may masama kayong plano kay Catherine. Bumuntong hininga si Chase at seryoso siyang tumingin kay Armani. Anong gagawin mo ngayong nabisto mo na ako, Armani? Papatayin mo ba ako o hahayaang manatili sa tabi ng pinsan mo? Bumakas ang galit sa mga mata ni Armani. Idiniin nito ang tangkay ng salamin sa leeg niya. Kapag pinatay mo ako, maaapektuhan ng Bacalzo Empire dahil ako ang tagapagmana ng Imperial Group. Mag-isip kang mabuti bago gumawa ng hakbang, Armani. Paalala niya sa dalaga. Chase Imperial, hindi kita mapapatawad kapag sinaktan mo ang pamilya ko. Kung narinig mo talaga ang buong usapan namin kanina ng mga magulang ko, alam mong wala sa plano kong manakit. Gusto kong iligtas ang kumpanya namin sa pagkalugi at responsibilidad ko yun bilang tagapagmana. Alam ko na uunawaan mo ako dahil ginagawa mo rin ng lahat mailigtas lang ang pamilya mo. Magkaiba tayo ng paraan, Chase, at hindi ko nauunawaan ang paraan mo. Bakit kailangan mong mandin lang para makuha ang gusto mo? Magiging haligi ka ng kumpanya nyo, pero ganito ang paraan mo para makaahon sa problema. Paano kung paulit-ulit itong mangyari? Paulit-ulit ka rin bang manloloko hanggang wala ng katapusan ng panloloko mo? Sa ginagawa mo, pinapatunayan mo lang na hindi ka karapat-dapat na maging leader. Mahina ka at ikaw lang ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya nyo. Uminit ang ulo ni Chase. Mahigpit niyang hinawakan ang pulsuhan ni Armani. Hindi niya alintana na baka ituloy nito ang pagtusok ng matulis na bagay sa leeg niya. Malaking insulto ang sinabi nito para sa kanya, na hindi pa nakakatanggap ng ganoong salita sa buong buhay niya. Hindi ako mahina, Armani. Hindi mo pa nakikilala ang totoong Chase Imperial. Wala kang ideya sa kung anong kaya kong gawin. Natigilan si Chase nang umisi si Armani. Katulad ng ngising ipinakita nito sa kanya noon sa bahay nito. Mapanghamon yun, pero ibang epekto ng ngisi nito sa kanya. Tila nahihipnotismo siya sa maganda nitong mukha habang nakangisi. Alam niya sa sarili na may kakaibang epekto si Armani sa kanya. Pilit lang niyang bidabaliwala yon dahil sa plano nila ng mga magulang niya. Alam kong may tinatago ka, Chase. Yun ang dahilan kaya hindi ako panatag na nasa tabi ka ni Catherine. Pero sa natuklasan ko ngayon, hindi pala ako dapat mangamba. Mahina ka dahil nagpapagamit ka para gumawa ng masama. Wala kang sariling desisyon at yun ang magpapahina sa'yo. Kung malakas ka, ipakita mo at gamitin sa tama. At kung matalino ka, hindi mo kailangan manloko at manggamit ng ibang tao para maisalba ang negosyo nyo. Hindi matanggap ni Chase ang mga sinabi ni Armani. Hindi lang niya ito palapit at hinawakan sa leeg. Kumirot ang sugat sa balikat niya, pero hindi niya pinansin. Ngunit nang makitang dumugo ang leeg ni Armani dahil sa hawak niya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kaagad niya itong binitiwan at napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon sa mukha niya. I'm sorry. Okay ka lang ba? Bakit hindi mo pinalinis ang sugat mo sa mga nurse? Paano kung magka-infection yan at lumala? Nag-aalala niyang sabi na may himig panenermon. Panyo pa rin niya ang nakatakip sa sugat nito. May bahid na yun ng dugo ngayon dahil sa hawak niya. Napansin ni Chase ang pagkagulat ni Armani sa pinakita niyang pag-aalala. Pero mabilis itong nakabawi at umalis sa pagkakahawak niya.
Inihagis pa nito sa kandungan niya ang tangkay ng salamin. Quits na tayo ngayon, Chase. Iniligtas mo ang buhay ko at nakaligtas ka naman sa mga kamay ko. Tandaan mo ang sasabihin ko, Chase Imperial. Hindi mo alam ang kaya kong gawin kapag nasaktan ng pamilya ko at hindi mo gugustuhin makita yon. Malamig nitong sabi at baliwala siyang tinalikuran. Armani. Tawag niya nang malapit na ito sa pinto. Tumigil ito sa paglalakad pero hindi tumingin sa kanya. Pakiwari niya ay naghihintay ito ng sasabihin niya. You'll see the real Chase from now on. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako mahina. Wala kang dapat na patunayan sa akin, Chase. Gawin mo yan para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Sagot nito bago tuluyang lumabas sa silid niya. Bumuntong hininga si Chase at tiningnan ang kumapit na dugo sa mga kamay niya galing sa sugat ni Armani. Isa ang dalaga sa mga dahilan kaya nahihirapan siyang gawin ang plano kay Catherine. Hindi lang dahil sa kakayahan nitong protektahan ng pamilya, kundi nakukuha nito ang atensyon niya na dapat ay kay Catherine niya ibinibigay. Gusto niyang makuha ang loob ni Catherine, pero nakuha ni Armani ang loob niya. Siya ang nakokontrol sa paghanga niya sa dalaga. Wala itong kaalam-alam na lihim siyang humahanga rito. Ang hirap makuha ng tiwala mo, Armani. Paano pa kaya ang puso mo? Baka lumpo na ako, hindi mo pa ako nagagawang mahalin. May lungkot ng sabi niya. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Chase. May punto ang mga sinabi ni Armani sa kanya at alam niyang kaya niyang gawin yon. Makakaya niyang maging mabuting leader para sa mga taong umaasa sa Imperial Group. Gagawin ko nararapat para sa kumpanya ko at ikaw ang magiging inspirasyon ko, Armani. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Chase ang pagbisita ni Catherine sa kanya kasama si Armani. Normal naman ang mga kilos ni Armani na parang hindi sila nag-usap kahapon. Inaasahan naman niyang hindi nito hahayaang mag-isa ang pinsan, pero hindi niya inaasahan ang ipapagawa ni Catherine kay Armani. Armani, ano pang hinihintay mo? Subuan mo na si Chase. Alalahanin mo, iniligtas ka niya. Kung hindi dahil sa kanya, baka ikaw ang nasa ospital ngayon. Pagtanaw man lang ng utang na loob, di ba? Nakangiting sabi ni Catherine. Hindi siya naputulan ng kamay, Catherine. Makakaya niyang kumain mag-isa. Kung ayaw niya, may katulong siya riyan. Yun ang utusan mo at wag ako. Bodyguard ako, hindi yaya. Pwede rin ikaw ang gumawa dahil ikaw naman ang fiancé niya. At ikaw din ang nakaisip na subuan siya. Baliwalang sagot ni Armani habang nakahalokabkip at nakaupo sa sofa. Napanguso naman si Catherine. Wari nag-iisip ito ng ibang paraan para mapasunod ang pinsan. Mukhang pinagtitripan nito si Armani. Nahampas ng bangko si Chase sa likod dahil iniligtas ka niya. Tinamaan siya ng bala dahil sa pagliligtas niya rin sa'yo. Wala ka bang konsensya, Armani? Susubuan mo lang si Chase, hindi mo pa magawa. Pero siya, buhay ang handa niyang ibigay para sa'yo. Wala akong kanalaman sa mga desisyong ginawa niya. Sinabihan ko na siya na wag gagawin yon, pero ginawa pa rin niya. Nasa kanyang problema, wala sa akin. Tama, desisyon ko yun. Saad ni Chase sa kanyang isip habang nakatingin kay Armani. Hindi naman niya maiwasang aminin ang totoong nararamdaman para sa dalaga, kahit sa isip lang niya sinasabi yon. Hindi ko kasi kayang makita na nasasaktan ka, Armani. Binago mo ako at ang nararamdaman ko. Buo ang desisyon kong mapaibig si Catherine. Pero unang kita ko pa lang sa'yo, parang tinamaan agad ako. Pasimple kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Hindi ko nakikita ang ngiti sa mga labi mo, at tila palaging malalim ang iniisip mo. Pero kahit ganun, ikaw ang pinakamagandang tanawin na gusto kong pagmasdan. Ano bang ginawa mo sa akin, Armani? Bakit mababaliw ako kapag iniisip na mapapahama ka? Normal pa ba ang puso ko? Patuluyan mo ng inangkin to. Chase! Napakorap si Chase nang marinig ang sigaw ni Catherine. Nagtataka siyang tumingin dito. May sinasabi ka ba, Miss Catherine? Ay, hirap na ako sa pagbulong dito. Hindi ka naman pala nakikinig. Ano bang iniisip mo at hindi maawat ang pagtitig mo kay Armani? Nagtataka lang kasi ako kung bakit ang seryoso ni Miss Armani ngayon. Palagi naman siyang seryoso, lalo na ngayon dahil kasama kita. Naka-activate ang pagiging lady bodyguard niya. Anong bago ron? Wala naman. Ano pala ang binubulong mo kanina, Miss Catherine? Peking umiti si Catherine at bahagyang tumingin kay Armani. Ang sabi ko, sakalin mo ko at gawing hostage para sumunod si Armani. I-blackmail mo siya para subuan ka niya. Bahagyang natahimik si Chase, pero maya-maya ay tumawa siya.
Miss Catherine, paano mo naiisip ang mga ganyang bagay? Ipapahamak mo pa ang sarili mo para subuan ako ni Miss Armani? Hindi naman ito sumagot at nakaawang ang mga labing nakatingin sa kanya. Parang nakakita ito ng nakamamanghang bagay sa buong buhay nito. Miss Catherine, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Chase, bakit ang gwapo mo ngayon? Natutulala nitong wika. Hinawakan ni Chase ang sariling muka. Nakalimutan niyang wala siyang disguise ngayon para magmukhang nerd. Hindi niya tuloy maitago ang totoong itsura na alam niyang hinahangaan ng mga kababaihan. Maliban syempre kay Armani. Napatingin siya dito at walang pagbabago sa ekspresyon nito. Pero nagtaka siya nang tumayo ang dalaga at lumapit sa kanila ni Catherine. Lumayo ka sa kanya, Catherine. Ginagamit ni Chase ang itsura niya para makuha ka. Huwag kang padadala sa kasinungalingan ng lalaking to. Ayoko. Susubuan ko pa si Chase. Ako na lang ang magpapakain sa kanya dahil ayaw mo naman. Pagtanggi ni Catherine na nakangiting nakatitig sa binata. Ako na ang gagawa. Alis dyan. Magkasabay silang tumingin kay Armani. Hindi makapaniwala si Chase na papayag itong subuan siya. Ang sarap isipin na nagsiselos ito sa kanila ni Catherine. Pero alam niyang imposible yon. Ginagawa lang nito yon para protektahan ng pinsan. Okay, sige. Hipan mo muna ang pagkain bago isubo kay Chase ha. Baka mapaso siya. Bagong luto pa naman yan ni Manang. Paalala ni Catherine bago ibigay ang dinala nitong pagkain para sa binata. Tahimik lang si Armani pero sinunod nito ang sinabi ni Catherine. Napatitig si Chase nang manilos ang labi nito habang hinihipan ng pagkain. Natural ng pagkapalanon at parang kay lambot halikan. Napalunok si Chase sa tumatakbo sa kanyang isip. Ngumanga ka at kumain para makaalis na kami. Utos ni Armani bago itapat sa bibig niya ang kutsarang may pagkain. Pumaskil ang ngiti sa mga labi ng binata. Kahit inuutusan siya ni Armani, hindi maikakaila na gusto niya ang ginagawa nito. Magana siyang kumain at naubos niya ang dinalang pagkain ng magpinsan. Isang linggong nanatili sa ospital si Chase bago nakalabas. Nagdesisyon siyang mag-resign sa pagiging assistant ni Catherine para i-take over ang Imperial Group. Ngunit nahigpit yung tinutulan ng daddy niya. Nasisiraan ka na ba, Chase? Anong paraan ang gagawin mo para makabangon ng kumpanya natin, ha? Kailangan natin ng Bacalzo Empire. Sila ang solusyon sa problema natin. No, Dad. Tayo ang gagawa ng solusyon sa problema natin. Hayaan mo kong humawak ng negosyo at nangangako kung gagawin ng lahat makaahon lang ulit tayo. Malakas na tumawa ang daddy ni Chase na parang malaking biro ang sinabi niya. Wala nga akong nagawa para ibangon ulit ang kumpanya. Ikaw pa kaya? Sundin mo na lang ang inuutos namin ng mami mo para makabangon tayo. No, Dad. Hindi ko na gagawin ang inuutos nyo. Makakaya kong ibangon ang kumpanya dahil hindi ako nagpabagsak nun. Anong sabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako, ha? Ginawa ko ang lahat para makaahon ng Imperial Group, tapos pag-iisipan mo ko ng ganyan? Galit nitong tanong. Dad, alam mo kung bakit nalugi ang kumpanya natin. Naging pabaya ka at nalulong sa kasino. Alam ko lahat ng nangyayari. Tahimik lang ako pero hindi na ako mananahimik ngayon. Hindi natin to maitatago ng matagal. Habang maaga pa, hayaan mo akong mamahalan ng Imperial Group. Magtiwala ka sa akin. Ililigtas ko ang nalulugi nating kumpanya. Nahimasmasan naman ito at lumambot ang ekspresyon. Kung magagawa mong ibangon ng Imperial Group, hindi ka pa rin maaaring tumalikod sa kasunduan natin sa mga Bacalzo. Alam ko, Dad, at nasisiguro kung pakakasalan ko ang isang Bacalzo. Pumasok agad sa isip ni Chase si Armani. Ibabangon niya ang kumpanya para may option siya kung sino ang babaeng gusto niyang pakasalan. At si Armani yon. Sige, pumapayag na ako. Simula bukas, ikaw na ang hahawak ng Imperial Group. Thank you, Dad. Tinupad ng daddy ni Chase ang pangako nito at nag-anunsyo ng takeover sa buong Imperial Group. Wala namang sinayang na sandali si Chase. Sinubsob niya ang sarili sa trabaho at kulang na lang ay sa opisina siya matulog. Maging weekend ay nagtatrabaho pa rin siya. Uuwi lang siya para magpahinga sandali at minsan ay inuuwi pa niya ang trabaho sa bahay. Ganoon ang naging routine niya sa loob ng 3 buwan. Isang araw ay nasurpresa si Chase nang bumisita si Catherine sa opisina niya. Hindi na siya nagulat nang kasama nito si Armani. Pero hindi niya inaasahan ang malakas na kabog sa dibdib niya nang masilayan muli ang dalaga. Confirmed.
In love na talaga siya sa lady bodyguard at pinsan ni Catherine. Hi Chase! Masiglang bati ni Catherine habang si Armani naman ay masusing pinagmamasdan ang loob ng opisina niya. Hindi na yata mawawala ang pagiging mapagmasid ng dalaga. Catherine, what brings you here? Sabi niya sa babae. Sinalubong niya ito at marahang niyakap na parang isang kapatid lang. Ang tagal na kasi nating hindi nakikita, Chase. Namimiss ko ng nerdy assistant ko. Pero ngayon, hot chairman na. Ang laki ng pinagbago mo hindi na kita makilala. Puri nito sa kanya na marahan siyang tinatapik sa likuran bago humiwalay ng yakap. Salamat at naisip mo akong bisitahin dito, Catherine. Maupo muna kayo. Paanyaya niya sa dalawa. Nagtungo si Catherine sa visitor's lounge sa opisina niya bago umupo. Nanatili namang nakatayo si Armani, kaya tumingin siya rito. Kumunot ang noon nito nang umiti siya. Please have a seat, Miss Armani. Don't mind me. Uupo ako kapag nangawit sa pagkakatayo. Baliwala nitong sabi bago humalokip-kip sa isang tabi. Sandali niya itong tinitigan at wala man lang nagbago rito sa nakaraang buwan. Ito pa rin ang babaeng gusto niya. I missed her. Bulong ng isip niya. Hindi man lang niya masabi yun kay Armani dahil natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Hindi niya rin alam kung maniniwala ito sa kanya. Uunahin muna niya ang kumpanya at kapag successful na ulit ang Imperial Group, hindi na siya mag-aalinlangan na magtapat ng pag-ibig kay Armani. Ewan ba niya? Maganda rin naman si Catherine at mas approachable. Pero hindi niya alam kung bakit sa istrikta at astig na pinsan siya nito nabighani. Siguro dahil gusto niya ang babaeng matapang, independent at mapagmahal sa pamilya. Alam niyang may itinatago ring kabaitan si Armani. Kapag mapagmahal sa pamilya ang isang tao, ibig sabihin ganoon din ito sa ibang tao. Alright. Please feel free to join us. Ngumiti ulit siya kay Armani bago sinamahan si Catherine sa visitor's lounge. So, what's with the sudden visit, Catherine? Tanong niya sa dalaga pagkaupo sa katapat nitong sofa. How's your business? May nakuha ka na bang investors ulit? Kumunot ang noo ni Chase. Hindi niya alam kung paano yun nalaman ni Catherine. Totoong naghahanap siya ng mga investor para sa kumpanya, pero hanggat maaari ay inililihim niya yon. My business is doing better, Catherine. Anong investor bang tinutukoy mo? Huwag ka nang magkaila sa akin. Yun kasi ang sadya namin dito. Tumingin si Catherine sa pinsan. Armani, halika rito. Ikaw ang magsabi kay Chase. Total, desisyon mo naman yun at ikaw ang nagsuggest nun. Walang magbabago kung ikaw ang magsasabi, Catherine. Napanguso naman si Catherine sa istriktang sagot ng pinsan. Pero muli itong umiti nang tumingin sa binata. Armani wants to invest in your company using her own money. And I'll help you too when I handle Bacalzo Empire. What? Are you serious? Gulat niyang bulalas. Malaking bagay yun para kay Chase. Lalo pa ngayon na kailangan niya ang tulong ng mga ito. Hindi lang niya inaasahan na kusang magbibigay ng tulong ang magpinsan. Oo nga, itanong mo pa kay Armani. Hindi yan magsisinungaling at straightforward yan magsalita. I wanna make sure you're not doing foolish things again. Sabi ni Armani kahit hindi pa siya nagtatanong dito. Tumayo si Chase at mabilis na nakalapit kay Armani. Walang pasabi niya itong niyakap na nagpagulat sa dalaga. Lihim siyang nagpasalamat nang hindi siya nito itinulak. Thank you, Armani. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. It's fine. Just let me go. Pinakawalan ito ni Chase. Lumapit naman si Catherine sa kanilang dalawa. Kumain tayo sa labas para sa maagang selebrasyon ng pagiging business partners natin. What do you think, Chase? Alam ko namang busy ka pero miss ka na rin yata ni Armani. Siya kasi ang nagsabi na bisitahin ka at ipaalam sa iyo ang plano niya. 3 buwan din tayong walang komunikasyon at hindi nakikita. Ewan ko kung bakit bigla kanyang naisip. Daldal ni Catherine. I need to check on him if he's doing good. Now I'm satisfied. Kaagad na sabi ni Armani. O diba? Parang imposible pero totoo. Satisfied na siya kasi ang gwapo mo na raw at ang yummy pa. Nakangiting sabi ni Catherine. Kumindot pa ito kay Chase na parang nang-aasar. I don't mean that way, Catherine. Negosyo ang tinutukoy ko at hindi ang itsura ni Chase. He's honored before but I know he's hot. I saw his abs and it doesn't change anything about him. Even he's the new chairman of Imperial Group. Depensa ni Armani.
Pakiramdam ni Chase ay nag-init ang tenga niya sa compliment ng dalaga. Straightforward talaga ito magsalita at hindi man lang naisip kung anong epekto nun sa kanya. Whatever, cousin. Ano, Chase, sasama ka ba na kumain sa labas? Muling tanong ni Catherine. Yeah, of course. Ayusin ko lang mga papeles sa mesa ko para makaalis na tayo. Okay, go ahead. We'll wait for you here. Just don't mind us. Sagot ni Catherine. Sandali niyang iniwan ang magpinsan at nagtungo sa mesa niya. Naririnig naman niya ang pag-uusap ng dalawa habang inaayos ang papeles sa mesa niya. Unang date namin ni Chase Armani kaya bawal ang third wheel. Lumayo ka sa amin ha. Mukhang pinagtitripan na naman ni Catherine si Armani. Alam naman nitong hindi lalayo ang dalaga sa kanilang dalawa. Do whatever you want, I don't care. Hindi ko lang hahayaan na mapag-isa kayong dalawa. Wala ka pa rin bang tiwala kay Chase? Napatigil sa ginagawa si Chase at naghintay rin ng sagot mula kay Armani. Curious din siya sa sasabihin nito. I don't trust him before, but I do now. Walang paligoy-ligoy nitong sagot. Hindi na napigilan ni Chase ang mapangiti. Nawala yata ang lahat ng pagod niya sa sinabi ni Armani. Malaking bagay yon para sa kanya. Lalo pa ngayon, malalim na ang nararamdaman niya para sa dalaga. Kahit na hanggang ligaw tingin lang ang kaya niyang gawin para rito sa ngayon, pangako niya na kapag okay na ang lahat, uumpisahan na niya ang tunay na panliligaw dito. Tulad ng napagkasunduan, lumabas silang tatlo para kumain. Isang exclusive restaurant ang pinuntahan nila. Nakaserve na rin ang kanilang mga pagkain, pero hindi pa rin tinitigilan ni Catherine ng pinsan. Armani, unang date nga namin ni Chase to. Bigyan mo naman kami ng space. Doon ka na lang sa kabilang mesa mababantayan mo pa rin naman ako mula ron. Turo ni Catherine sa bakanteng mesa. 3 mesa ang pagitan nun sa lamesa nila. Hindi nagsalita si Armani, pero tumayo ito dala ang sariling pagkain at nagpunta sa itinurong mesa ni Catherine. Ngiting-ngiti naman si Catherine nang lumayo ang pinsan. Akala ni Chase ay gusto siyang masolo ng dalaga, pero may gusto lang pala itong sabihin sa kanya. Chase, paibigin mo nga si Armani. Total may tiwala na siya sa'yo. Magandang simula yon para makapagmabutihan kayo. Hindi kasi ako interesado sa marriage union ng mga pamilya natin. Don't get me wrong ha, dahil ideal man ko ang katulad mo. Pero ang bata ko pa para mag-asawa. Hindi ko pa nga matanggap ng buong pagiging heiress ko Pag-aasawa pa kaya? Isa pa, bakalzo rin naman si Armani at siya ang dating heiress. Pareho rin yun kahit hindi ako ang pakasalan mo. At least kapag nagloko ka, pwede kanyang balian ng buto. Ako kasi baka umiyak lang Saka kung hindi naman nalipat sa akin ng pagiging heiress, siya naman talaga ang original na makakapares mo kung nagkataon. Bakit mo naman iniisip na lolokohin kita kung sakaling ikaw ang mapapangasawa ko? Manloloko ba ang tingin mo sa akin? Hindi naman, pero sobrang gwapo mo kasi. Tingnan mo ang mga babaeng customer dito, nakatingin lahat sa'yo. Agaw pansin kasi ang kagwapuhan mo at malapit sa tukso ang mga ganyan. Hindi malayong magloko ka kapag may ahas sa tabi mo. Mas mabuti pa nung nerd ka, walang pumapansin sa'yo. Hindi lahat ng lalaki pumapatol sa ahas. At hindi lahat ng babae nakatingin sa akin, Catherine. May isang hindi nakatingin at hindi ko alam kung titingnan niya ako tulad ng pagtingin ko. Sabi niya bago tumingin kay Armani. Nahuli naman siya ni Catherine na nakatingin sa pinsan nito. Sinasabi ko na nga ba't may gusto ka kay Armani Akala ko namamalikmata lang ako kapag nahuhuli kang nakatingin sa kanya. Totoo naman pala. You're right. I love her. But I don't think she'll learn to love me too. Pag-amin niya. Kung mahal mo si Armani, edi sabihin mo, anong malay natin, baka pareho kayo ng nararamdaman. Pasayahin mo siya, Chase. Gusto kong makita ulit ang totoong ngiti sa mga labi ni Armani. Nawala yun simula nang maulila siya. Pero naniniwala ako na magagawa mo yun. Nagtiwala nga siya sa'yo kaya ako naman ang magtitiwala sa'yo ngayon. Alam kong mapapaibig mo si Armani at magiging masaya siya sa piling mo. She needs someone like you. Ayokong palagi na lang siyang nag-iisa. Gusto kong maging masaya ang pinsan ko at magkaroon ng sariling pamilya. Bumuntong hininga si Chase. Nakokonsensya siya sa pagtitiwalang ibinibigay ng mga ito sa kanya. Catherine, malaking bagay para sa akin ang pagtitiwala niyo. Lalo na ni Armani. Pero hindi mo alam ang plano ko noon kaya nagpanggap akong assistant mo.
Baka hindi mo ako mapatawad kapag sinabi ko. Sinong may sabi na hindi ko alam ang tungkol doon? Nakangiting tanong ni Catherine na nagpagulat kay Chase. Alam mo ang tinutukoy ko? Tumangon naman si Catherine. All this time pala ay alam nito ang ginawa niya. Don't be surprised, Chase. Sinabi ni Armani ang lahat sa amin. Malaki ang tiwala namin kay Armani at kapag sinabi niya, alam naming may basihan kahit wala siyang ilatag na ebidensya. Knowing my dad, gagawa siya ng hakbang para magbayad kayo sa panilinlang sa amin. Pero Armani stopped him. So my dad decided to just stop the marriage union between us. But it doesn't mean it will also apply with Armani. She trusted you that you won't make foolish plans again. And she's right. You're better to be good now. Alam din naman namin na napilitan ka lang sundin ang utos ng parents mo dahil nalulung sa casino ang daddy mo. At proud kami sa'yo na ginawa mo ang tama. Sinunod mo ang suggestion ni Armani. Tumingin si Shay sa direksyon ni Armani na katatapos lamang kumain. Hindi pumasok sa isip niya na magbibigay ito ng ganoong pagtitiwala sa kanya. Mabuti na lang, hindi niya ito binigo. Maging tapat ka lang sa nararamdaman mo para kay Armani, mapapaibig mo rin siya. Muling sabi ni Catherine. Nakatuon pa rin ang tingin ni Chase kay Armani, kaya nakita niya agad nang mabilis itong tumayo at lumapit sa mesa nila. Red alert, Catherine! Walang ideya si Chase kung anong ibig sabihin nun, pero may pagmamadali ring tumayo si Catherine. Aalis na kami, Chase. Sabi nito bago tumakbo kasama si Amari. Hindi mapakali si Chase, kaya sinundan niya ang magpinsan. Nagtaka siya nang pumasok ang mga ito sa CR ng restaurant. Naghintay siyang lumabas ang mga ito hanggang makita niyang lumabas si Catherine. May telang nakatakip sa ulo nito at nagbase lang siya sa suot nitong damit kanina. Bakit hindi niya kasama si Armani? Nagtataka niyang tanong bago hinabol si Catherine. Naabutan naman niya ang dalaga sa labas ng restaurant habang binabaybay ang gilid ng kalsada na may mga nakaparadang sasakyan. Catherine, wait! Nahawakan niya ito sa braso para pigilan sa paglalakad. Pero bumaling ito sa kanya nang may makakasalubong silang tatlong lalaki. Narito na sila. Mahina nitong sabi. Nagulat si Chase nang makitang si Armani ang sinusundan niya at mas ikinagulat niya ang ginawa nito. Hinalikan siya sa labi ni Armani kasabay ng pagdaan ng tatlong lalaki sa gilid nila. Tanghaling tapat naglalambungan sa daan. Sabi ng isa sa mga ito. Huwag sila ang intindihin mo. Kailangan nating makuha ang eredera ng mga bakazo. Yari tayo kay boss kapag nakawala yun. Naintindihan agad ni Chase ang rason ng paghalik ni Armani sa kanya. Yun ay para itago ang mukha nito sa mga lalaki. Niyakap niya sa bewang si Armani at hinawakan sa likod ng batok. Ginawa niyang mas makatotohanan ng halik. Naramdaman niyang naniga sa kinatatayuan si Armani sa ginawa niya. Nasaan na ba ang picture galing kay Motak? Ang sabi niya narito ang Iris. Bakit wala pa akong natatanggap? Ito na, mahina raw ang signal ng internet niya, kaya hindi agad mag-send. Hindi masyadong makita ang mukha ng babae rito, pero magbase na lang daw tayo sa suot niyang damit. Wala raw ibang customer sa restaurant na pareho ng damit nito. Teka, kamukha to ng damit ng babaeng yun na nakikipaglampungan ah. Parang konektado ang isip ni na Chase at Armani nang marinig ang sinabi ng lalaki. Magkasabay silang dumistansya sa isa't isa at magkasabay rin silang tumakbo palayo. Siya nga yun, habulin niyo! Sigaw ng lalaki. Armani, sa kotse tayo. Mahihirapan sila sa paghabol kapag may sasakyan tayo. Suwestyon ni Chase sa dalaga na patuloy sa pagtakbo. Hindi pwede. Kailangan kong sumunod sa plano. Kailangan nang matapos to ngayon. Dapat matagal ko na tong ginawa, pero nagtiwala ako sa matandang yun. Ano bang sinasabi mo? Mapapahama ka kapag nahuli ka nila. Huwag mo akong sundan, Chase. Hindi ka kasali sa nabuo naming plano. Mapapahama ka lang. Kung hindi ka sasama sa akin sa sasakyan ko, ako ang sasama sa iyo, Armani. Isama mo ako sa plano mo kung ano man yun. Hindi ako aalis sa tabi mo. Gusto mo na naman bang mapahamak, ha? Ilang beses ka na nasaktan dahil sa akin. Gusto mo bang maulit na naman yun? Kung mapapahamak ako para sa kaligtasan mo, ayos lang sa akin. Handa akong itaya ang buhay ko para sa'yo. Bakit mo gagawin yun, Chase? Ano ba ako para sa'yo? Bakit palagi mong nilalagay sa panganib ang buhay mo para sa akin? Tanong nito na parang hindi hinihingal sa pagtakbo. Mahal kita, Armani. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin pero yun ang totoong dahilan. Alam mo bang humanga na ako sa'yo nung una tayong magkita?
Akala ko mawawala yun nang umalis ako bilang assistant ni Catherine. Pero hindi ko alam na mas mahuhulog pala ako sa'yo. Ikaw ang naging inspirasyon ko para ibangon ng Imperial Group. Nang sa ganun, hindi ako mahihiyang magtapat ng pag-ibig ko sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na magtatapat ako sa ganitong paraan. Tumatakbo at hinahabol ng kamatayan. Nagtaka si Chase nang biglang tumigil sa pagtakbo si Armani. Marahil nagulat ito sa ipinagtapat niya. Bakit ka tumigil? Malapit na sila, Armani. Tumakas na tayo. Hinawakan niya ang braso ni Armani at handa nang hilahin. Pero hinawakan nito ang kamay niya para pigilan. Tatlo lang ang humahabol sa atin, Chase. Magagawa ko silang patumbahin kahit ako lang. Ano pa kaya kung katulong kita, di ba? Ibig sabihin, lalaban ka na? No, kasama sa planong pagpapahabol ko. Makahulugan itong sabi. Kinabahan naman si Chase nang may tumigil na isang van sa tapat nila. Hinila sila paloob ng mga sakay nun, pero nanlaban si Chase. Desidido siyang ipagtanggol si Armani sa mga lalaking gustong kumuha rito. Pero nagulat siya nang yakapin siya ni Armani. Gusto rin kita, Chase. Natigilan siya kaya nagawa silang isakay ng mga lalaki sa van. Iginapo sila ng mga ito at tinakpan ng sako ang ulo. Okupado pa rin ang isip niya sa sinabi ni Armani at hindi niya namalayan ang pagtigil ng van. Samantala, inaasahan ni Armani na kakagat sa plano niya si General Diaz. Ilang beses na silang nakatanggap ng death threat sa nakalipas na 3 buwan at ilang beses na rin tinangkang dukutin si Catherine ng mga tauhan nito. Alam niyang si General ang nasa likod ng mga death threat dahil sa guhit ng memory card sa papel. Isa lang ang alam niyang makatutulong sa kanya sa sitwasyon na yon, si Winslow. Nabulilyaso ang promotion nito dahil kay General Diaz, kaya handa itong makipagtulungan mahuli lamang ang general. Hawak na rin ito ang duplicate video ng karumal-dumal na ginawa ni General Diaz sa isang teenager sa mismong opisina nito. Nakunan ang video na yon gamit ang spy camera na inilagay ni Armani sa opisina ng matanda. Bawat miyembro ng Bacalzo ay may kopya noon bilang paghahanda sa anumang gagawin ni General sa kanila. Tanggalin niyo sa ako sa ulo ng mga yan. Utos ng matandang boses. Alam ni Armani na si General Diaz ang dumating. Inalis ng kung sino ang sako sa ulo niya. Nanatili pa siyang nakayuko at wala pang alam ang matanda na siya ang nadukot ng mga tauhan nito at hindi si Catherine. Akala siguro ni Bacalzo maiisahan niya ako. Hindi niya kayang protektahan habang buhay ang pinsan niya. Sabi nito kasunod ng pagtawa. General Diaz, ikaw ang nasa likod ng pagdukot sa amin ni Armani. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami pinadukot? Naguguluhang tanong ni Chase. Ito lang ang hindi inaasahan ni Armani. Ang pagsama ni Chase sa kanya bilang bihag at ang pagtatapat nito ng pag-ibig sa gitna ng panganib. Hindi niya masabing kinilig siya dahil wala yun sa bokabularyo niya. Pero aaminin niyang natouch siya sa sinabi ni Chase. Totoo rin ang sinabi niya rito na gusto niya ang binata. Kahit ang purpose ng pagsasabi niya noon ay ang pigilan ito sa panlalaban. Mabubulilyaso ang plano niya kapag hindi siya nadukot ng mga lalaki. Patahimikin niyo ang lalaking asungot na yan. Matigas na utos ng matandang general. Napansin ni Armani nang ikasan ng isang tauhan ni General ang baril, kaya inangat niya ang ulo para makita ng matanda ang mukha niya. Kapag nasaktan ng kasama ko, hindi mapupunta ang memory card sa iyo, General. Namilog ang mga mata ng matanda nang makilala siya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Mga inutil kayo. Hindi siyang pinadudukot ko. Sigaw nito sa mga tauhan. Wala ka nang magagawa dahil ako na ang narito, General. Wala kang utang na loob, Bacalzo. Malakas siya nitong sinampal, pero nagawa pa rin niyang umisi sa matanda. Hindi utang na loob ang paggamit sa akin laban sa pamilya ko, General. At mas lalong hindi utang na loob ang pagkakasangkot mo sa pagkamatay ng mga magulang ko. Itinuring ka nila bilang kaibigan, pero traitor ka. Ikaw ang naging idolo ko para maging sundalo. Pero kinakahiya ko yun ngayon. Mas mabuting mawala ako sa serbisyo dahil naaalala ko lang kung gaano kita hinangaan noon. Nangako akong mananahimik, pero ikaw ang hindi tumupad sa usapan. Pinagtangkaan mo pa rin ang buhay ng pamilya ko. Lumapit kay Armani ang matanda at mahigpit na hinawakan ang mukha niya. Punong-puno na ako sa iyo, Bacalzo. Kung alam ko lang na magiging tinik ka sa lalamunan ko, matagal na kitang pinatay. Wala akong pakialam kung sinong may hawak ng memory card at kung ibibigay niya yun sa media. Mapipigilan ko yun dahil sa connection ko.
Pero hindi mo mapipigilan ang kamatayan mo ngayon. Malakas nitong binitiwan ng mukha niya. Patayin niyo na yan at itapon sa ilog ang bangkay niya. Isama niyo na rin ng lalaking yan para walang witness. Utos nito sa mga tauhan na kaagad nag-angat ng mga baril. Walang takot na nakatingin si Armani sa matanda, pero nanlambot ang ekspresyon niya nang manlaban si Chase sa mga lalaking nakahawak dito. Ilang beses itong napabagsak sa sahig mula sa mga atake ng kalaban, pero pilit pa rin itong tumatayo at humarang sa unahan niya. Mapapatay niyo muna ako bago niyo mahawakan si Armani. Matapang nitong sabi kahit halata ang panghihina. Chase, bulong niya habang nakatingin sa likuran ng binata. Naalala niya ang ilang beses nitong pagliligtas sa buhay niya, at ngayon ay handa na naman nitong gawin yon maging ligtas lang siya. Hindi nito pinapahalagahan ng sariling buhay. Hindi nito iniisip ang malaking kumpanyang hinahawakan nito. Wala sa isip nito ang libu-libong tao na umaasa sa kumpanya nito dahil sa kanya. Hindi siya mangbang para hindi makita ang totoo nitong intensyon at hindi siya manhid para hindi maramdaman na totoo ang pagmamahal nito para sa kanya. Yun ang dahilan kaya lumambot ang puso niya at nagawa niyang magtiwala rito sa kabila ng nagawa nitong pagpapanggap noong una. Kung yan ang gusto mo, edi gagawin ko. Unahin niyo na ang lalaking yan. Utos ni General Diaz. Binunggo ni Chase ng katawan ng isang tauhan ni General, pero sinikmuraan ito ng kasama. Napaluhod si Chase, pero hindi ito sumuko. Muli itong tumayo kahit nahihirapan dahil sa nakagapos na kamay. General! General! Napapaligiran tayo ng mga tauhan ni Lieutenant General Winslow. Sigaw ng humahangos na lalaki. Ano? Punyeta. Gustong-gusto talaga niyang mapalitan ako sa pwesto. Umalis na tayo. Hindi niya ako pwedeng makita rito. Kayo, maiwan kayo rito at tapusin ang dalawang yan. Sumunod kayo sa akin pagkatapos niyo riyan. Nagmamadali itong umalis kasunod ang ibang mga tauhan at naiwan ang 4 pa. Yun naman ang hudyat na hinihintay ni Armani para kumilos. Magkasunod niyang sinipa sa hita ang 2 lalaki na nakahawak sa kanya. Tinuhod pa niya ang isa nang mapaluhod ito sa tapat niya. Inilayo niya sa mga ito ang mga nabitiwang baril. Chase, buksan mo ang kamay mo. Sabi niya rito na agad nitong ginawa. Idinikit niya ang hita sa kamay nito kung saan nakasuksok ang isang patalim. Kunin mo ang patalim. Nagmamadali niyang utos. Nagawa namang makuha ni Chase ang patalim, pero nabitiwan nito yon nang masuntok ng kalaban. Mabilis namang kumilos si Armani nang kakalabitin ng lalaki sa harapan ni Chase ang hawak nitong baril. Chase, lumuhod ka at yumuko! Sigaw niya. Ginawa ni Chase ang sinabi niya nang walang pag-aalinlangan at buo ang pagtitiwala. Ginamit niyang suporta ang likuran ng binata para mapigilan ng kalaban. Pahiga siyang pumatong doon sabay sipa sa lalaki. Nabitiwan nito ang baril at si Chase ang tumapos sa laban nang ibangga nito ang katawan niya sa lalaki para ihampas sa pader. Nagawa nilang mapatumba ang mga kalaban kahit pareho silang nakagapos. Okay ka lang ba, Armani? Tanong ni Chase. Okay lang ako. Sagot niya bago kinuha ang hunting knife sa sahig at pinakawalan ng sarili. Nilapitan naman niya si Chase at pinutol ang tali sa kamay nito. Ayos ka lang, Naputol ang sasabihin ni Armani nang halikan siya ni Chase sa labi. Natigilan siya pero naroon ang panatag na pakiramdam sa puso niya. Nagpapasalamat siyang pareho silang nakaligtas ni Chase. Akala ko hindi na kita makakasama, Armani. Natakot ako kanina dahil akala ko mapapahama ka. Hanggang ngayon malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Natatakot pa rin ako na baka hindi na tayo makalabas dito ng buhay. Hindi mangyayari yun, Chase. Kailangan ko manatiling buhay para sa pamilya ko. At para sa'yo. Bumada ang pagkagulat sa mukha ni Chase, pero kaagad yung napalitan ng ngiti. Totoo ba yung sinabi mo kanina na gusto mo rin ako? Yeah, of course. Hindi ka ba naniniwala? Gusto kong maniwala pero ang hirap kasi paniwalaan. Hindi ka simpleng babae. Mahirap makuha ang tiwala mo. Paano pa kaya ang puso mo? Hindi ako naniniwala na magugustuhan mo rin ako. This is a wrong place to confess what I feel, but I have no choice but to say this. Hindi sa ospital ang huli nating pagkikita, Chase. Siguro para sa'yo oo, pero para sa akin hindi. Kailangan ko masiguro na hindi ka na magiging banta sa kaligtasan ni Catherine at ng pamilya ko. Kaya palihim kitang sinusubaybayan. Alam ni Catherine yung ginagawa ko at nakipag-cooperate siya sa akin.
Nanatili siya sa loob ng mansyon para magawa kitang subaybayan. During those times, I witnessed how serious you are. Hindi mo lang alam, kasama mo ako sa pagpupuyat mo. Nasa likuran mo lang ako kapag tulala kang naglalakad. Alam kong stressed ka na, pero hindi ko nakikita ang pagsuko sa'yo. Ginagawa mo pa rin ang lahat kahit paulit-ulit ka nang tinatanggihan ng mga prospect investors mo. Sa totoo lang, pinahanga mo ako, Chase. Yun ang gusto kong makita sa'yo kaya nakuha mo ang tiwala ko. For me, trusting someone is equivalent to loving him. I like you, but sometimes it feels love. Maybe I love you too. I really don't know, but one thing's for sure. I'm happy and comfortable being with you. Hindi na napigilan ni Chase na yakapin ng dalaga. It's all about you, Armani. Ginagawa ko ang lahat para patunayan ang sarili ko sa'yo. Kahit sinabi mo sa akin na gawin ko to para sa sarili ko, hindi ko pa rin magawa. Ikaw ang dahilan kaya nagsisikap ako at ayokong mapahiya sa'yo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Armani. It really means a lot to be trusted by someone you love. Hinaplos ni Armani ang likuran ni Chase. Ipagpaliban na muna natin to, Chase. Kailangan ko munang masiguro na nahuli ni Winslow si General Diaz. Hindi pwedeng makatakas ang matandang yon dahil hindi kami matatahimik ng pamilya ko. Bumuntong hininga si Chase bago humiwalay ng yakap sa kanya. Armani, alam kong wrong timing. Pero hindi natin alam kung ano naghihintay sa atin paglabas dito. Ngayon pa lang itatanong ko na to para kung sakaling mamatay ako, may babaunin akong magandang alaala. Hindi kita hahayaang mamatay, Chase. Walang mamamatay sa ating dalawa. Hindi natin alam kung ano mangyayari, Armani. Pero kung sakaling buhay pa tayong makakalabas dito, pwede ba kitang maging girlfriend? Okay, sige. Diretso niyang sagot. Sinabi niya yon hindi lang para palakasin ang loob ni Chase, kundi yon din ang nararamdaman ng puso niya. Okay. Ibig sabihin, pumapayag ka? Yes. Ayaw mo ba? Gustong gusto ko, Armani. Umalis na tayo rito at gusto ko nang ipagsigawan sa lahat na girlfriend na kita. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti rin si Armani bago nila kinuha ang mga armas ng kalaban sa sahig bilang depensa kung may makakasalubong silang kalaban. Pero nagpasalamat sila dahil ligtas na ang paligid. Nakita nilang dinadakip ng mga tauhan ni Winslow ang mga tauhan ni General Diaz at maging ang matanda ay kasalukuyang sinasakay sa helicopter. Nakahimpil naman ang mga military cars sa compound ng abandonadong school na kinaroroonan nila. Salamat at nahuli na rin ang matandang general na yon. Sabi niya habang nakatingin sa matanda. Kasama rin ito si Winslow sa helicopter. Umuwi na tayo, girlfriend ko. Sabi ni Chase bago umalakbay sa kanya. Ngumiti na lang si Armani at hinayaan si Chase na nakaalakbay sa kanya. Gusto na rin niyang umuwi para makapagpahinga. Inihatid ng isang military car sina Armani at Chase sa mansyon ng mga Bacazzo. Gulat naman si Catherine nang makitang magkahawak kamay silang pumasok sa bahay. Anong ibig sabihin nito, Armani? Pakitama nga ako sa ginawa nating plano kasama si Mr. Winslow. Baka may nakaligtaan ako eh. Ang plano natin, magpapalit tayo sa oras na humudyat ka ng red alert habang nasa labas tayo. Ikaw ang magpapahabol at ako naman ang tatawag kay Mr. Winslow para magbigay ng hudyat at susundan nila ang dudukot sa'yo. Pagkatapos ay uuwi ako sa mansyon kasama ang mga tauhan ni Mr. Winslow na palihim na sumusunod sa atin at mananatili akong ligtas. Parang wala sa plano natin na dapat ay may ka-holding hands kapag uwi. Litanya nito pero mukhang nangaasar lang. It's also not part of my plan to be Chase's girlfriend during our fight against General Diaz's armed people. Ano? Nabingi yata ako. Girlfriend ka na ni Chase? May boyfriend ka na at si Chase yun? Yeah, he asked me to be his girlfriend and I said yes. Wala akong nakikitang mali ron, Catherine. Wala naman akong sinabing mali ah. Hindi ka man lang nagpakipot ng konti. That's not me, cousin. Kung ayaw ko sa isang tao, sasabihin ko. At kung gusto ko, mamahalin ko siya. Hindi ko yun itatago sa kanya. Nice. I'm happy for you, Armani. Congratulations sa inyong dalawa at congrats din sa matagumpay nating plano. Bago kayo dumating, nasa balita si General Diaz at paniguradong sa kulungan ng bagsak niya. Umulan na rin ng papuri kay Mr. Winslow sa social media. Kuhang-kuha niya ang puso ng madlang people. Panigurado, makukuha na rin niya ang posisyon ni Diaz. Pagbabalita ni Catherine sa kasalukuyang sitwasyon ng dalawang general.
Sige, maiwan ko na muna kayo mga lovey-dovey. Congratulations ulit sa inyo dahil natagpuan niyo ang pagmamahal sa gitna ng laban. Nangangantsaw na paalam nito bago umalis. Ngumiti sa isa't isa sina Armani at Chase. Pinapakita ng mga ngiting yon ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Hindi na kailangan ng mga madamdaming salita dahil alam nila na pangalan ng bawat isa ang isinisigaw ng mga puso nila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tuluyang naparusahan ng batas si General Diaz at pumalit sa pwesto nito si Winslow. Sumapit din ang kaarawan ni Catherine at pinakilala na ito bilang tagapagmana at unti-unti na nitong sinasanay ang sarili sa paghawak ng empire. Kumuha na rin si Armani ng mga bagong bodyguard para sa pinsan. Bumalik na rin sa maayos na takbo ang negosyo ng Imperial Group sa pamumuno ni Chase at sa suporta ni Armani at Bacalzo Empire. The most satisfying part sa mga buhay nila ay nang magpakasal sina Armani at Chase pagkalipas ng 2 taon nilang relasyon. Sa kasalukuyan, buntis na si Armani at tuluyan nang iniwan ng pagiging lady bodyguard sa pinsan at naging mabuting may bahay sa isang Chase Imperial. Ang haligi ng tahanan nila at lalaki na kapagpaibig sa kanya na ngayon ay magiging ama ng anak niya. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.